Sa tingin ng marami, si Agnes ay isa sa mga maswerteng babae dahil napangasawa ito ng kagaya ni Victor na isang perfect husband at tinitingalang negosyante. Ngunit sa likod ng makisig at magandang ngiti nito, nagtatago ang isang mapanakit, gahaman at manipulative na asawa. Ang buhay na akala ng lahat na paraiso ay isa palang gintong kulungan kung saan unti-unting pinapatay ang pagkatao ni Agnes. Nang malaman ni Agnes ang pagkamkam nito sa lahat ng kanyang mana at ari-arian, sinubukan niya itong labanan. Ngunit ang boses ng katarungan, tinumbasan ni Victor ng dahas at pananakit hanggang sa wala nang matira kay Agnes kundi ang desperasyong wakasan ng lahat. Sa huling sandali ng kanyang pagtakas patungo sa kamatayan, ay doon naman niya makikilala ang lalaking magiging mitsa ng kanyang pagbangon, si Dennis. Si Dennis ay hindi lang basta estranghero. Siya ang aninong matagal nang nagmamanman sa bawat galaw ni Victor. Siya ang kapatid ni Claire, ang totoong asawa ni Victor na dinala nito sa rurok ng kabaliwan matapos ding nakawan ng yaman at dangal kasama ang ancestral property kung saan sila lumaking magkapatid. Dalawang pusong wasak, dalawang buhay na pinagnakawan at iisang kaaway. Sa kanilang pagsasama, binuo nila ng isang planong hindi lamang babawi sa lahat ng sentimong nawala, kundi wawasak sa pundasyon ng buhay ni Victor. Ngunit sa paghahanda para sa isang paghihiganti, hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang pusong muling natutong magmahal. Sa oras na mawala na ang lahat kay Victor, sapat na ba ang katarungan upang hilumin ang mga sugat ng nakaraan? O magiging bilanggo rin sila ng sarili nilang galit? Sa isang ingranding dinner party na dinaluhan ng mga mayayaman at mga negosyante, ay magkahawak kamay sina Agnes at Victor na naglalakad patungo sa kanilang table. Ang kanilang mga ngiti ay singtamis na mga desserts na naroon. Ang mga mata naman ng marami, lalo na ng mga kababaihan, ay sa kanila nakatutok. May bahid ng inggit at paghanga. How I wish ako na lang sanang napangasawa ni Victor. Bukod sa gwapo na, mayaman pa. Sabi ng isang babae na hindi inaalis ang tingin sa mukha ng lalaki. Tama ka. Ay, ang swerte naman ni Agnes. Mapapasana all ka na lang dahil meron siyang asawang kagaya ni Victor. Sagot naman ang kausap nito bago sumimsim ng alak sa hawak nitong wine glass. Samantala, lingid sa kaalaman ng dalawang babae, naririnig ni Victor ang kanilang usapan, kaya mas lalo pa itong umiti at masuyong pinulupot sa bewang ni Agnes ang braso para alalayan ito sa paghakbang, na para bang mas lalo pa nitong ipinapakita sa mga tao kung paano siya maging mabuting asawa. Nginitian ni Agnes ang asawa, hindi dahil ikinatuwa niyang bagay na iyon, kundi para sakyan ng magandang imahe ni Victor sa mata ng marami. Nasa publiko sila, kaya dapat lang na magmukha silang perfect couple dahil iyon ang gusto ni Victor na makita ng lahat. Nang makaupo sila, bahagyang lumapit sa kanya si Victor at bumulong. Hindi ko gusto ang kulay ng lipstick mo. Change it. I want it darker. Pero, no buts. Sundin mo na lang ako. Walang nagawa si Agnes kundi ang sumunod sa gusto ni Victor. Ganoon naman palagi. Si Victor ang palaging nasusunod at nagdidikta sa buhay niya. Miski sa maliit na bagay mula nang ikasal sila. Yun ang hindi alam ng marami. Para siyang nakakulong sa isang gintong hawla. Walang kalayaan. Papakawalan lang kung kailan na siya kailangan. Marahang tumayo si Agnes at nagtungo sa banyo. Ilang minuto muna niyang tinitigan ang sarili niya sa salamin tsaka nagbuntong hininga. Ang sabi niya kanina, okay na daw ang makeup ko. Ngayon naman gusto niya ng makapal na makeup. Bakit ba hanggang sa pagpili ng makeup ko, kailangan siya pa rin ang masunod? Sabi niya sa kanyang isip habang umiiling na hinahanap sa kanyang pouch ang kanyang red lipstick. Pagbalik niya sa pwesto kung saan niya iniwan si Victor, naabutan niya itong binubulungan ng sekretarya nitong si Lucy. Pagkatapos, mapang-akit itong umiti sa lalaki at saka muling umayos ng pagkakaupo sa tabi nito. Nang makita siya, ay agad na naglaho ang magandang ngiti nito kanina at nakita pa niya kung paano siya nito inirapan. Hindi na lang niya iyon pinansin. Sa halip, muli niyang ibinalik ang ngiti sa kanyang labi.
Ayaw niyang mabulyawan na naman pag-uwi nila sa bahay. Knowing her husband, ayaw nitong nagagalusan ng magandang image nitong perfect husband sa mata ng marami. Much better. Masyado kang maputla sa light makeup. Baka isipin ng makakakita sa'yo. Pinapabayaan kita. Bulong ni Victor nang makaupo siya sa tabi nito. Ilang sandali pa silang nagtagal doon bago nagpa siyang umuwi na si Victor. Habang nasa sasakyan, ilang beses na sinulyapan ni Agnes ang asawa na seryosong seryoso sa pagmamaneho. Why? Kanina ka pa tingin ng tingin dyan. Kailangan ka ba? Tanong nitong hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Ano kasi, magpapaalam sana ako. Niyaya kasi ako ng mga kaibigan ko na pumunta sa… No, I will not allow you. Asawa ka na. Dapat nasa bahay ka lang at hindi yung kung saan-saan gumagala. Pero matagal na naming plano yun eh. Ngayon lang ulit kami magkikita-kita ng mga kaibigan ko. At kailan ka pa natutong kontrahin ako, Agnes? Asawa na kita, kaya sa ating dalawa, ako ang masusunod. Walang nagawa si Agnes, kundi ang magtiimbagang at ilayo ang tingin sa asawa. Ganito ba talaga kapag may asawa na? Nawawala na ang freedom? Masama ang loob na tanong niya sa kanyang isip. Ngunit mahal niya si Victor. Kaya tuloy binansagan siyang martir ng mga kaibigan niya dahil sa pagmamahal niya sa isang taong kontrolado ang mga kilos maging ang mga desisyon niya. Pero sa kabila noon, iniisip na lang niya na overprotective lang ito. Pagka-uwi sa mansyon, ay dire-diretsyong pumasok si Agnes sa kanilang kwarto dahil sa sama ng loob niya. Hindi na siya umaasang susuyuin pa siya nito dahil kahit kailan, hindi naman ito ginawa ni Victor. Ngunit isang oras nang nakalipas, wala pa ring Victor ang pumapasok sa pintuan ng kanilang kwarto. Kaya nagpa siya na siyang silipin ito at alamin ang ginagawa. Pababasa na siya sa living room. Ngunit naagaw ng kanyang atensyon ang boses ng dalawang lalaki na nag-uusap sa opisina ni Victor. Bahagyang nakabukas ang pintuan nito, kaya rinig na rinig niya ang pinag-uusapan ng dalawa. Mas lalo pa siyang na-curious nang marinig niya ang kanyang pangalan, kaya dahan-dahan siyang lumapit doon upang makinig. Narinig pa niyang malakas na tawa ni Victor bago ito nagsalita. Napakadaling lokohin ni Agnes. Akala niya safe ang man at mga ari-arian niya. Ang hindi niya alam ay sa akin na nakapangalan lahat. Bilib talaga ako sa iyo, bro. Paano mo nagawa yun? Tanong ng lalaking sa tingin niya ang kababata ni Victor na nagbabakasyon lang galing ibang bansa. Simple lang. Ginaya ko ang pirma niya. Tanga talaga. Kahit pirma ay hindi siya nag-iingat. Napakadali tuloy gayahin. Which is good thing na rin dahil hindi ka na nahirapan na ilipat sa pangalan mo ang lahat ng ari-arian niya. Tama ka. At dahil dyan, let's celebrate. Nanlaki ang mga mata ni Agnes at napahawak sa kanyang bibig dahil sa natuklasan. Hindi niya akalaing magagawa ito sa kanya ng kanyang asawa. Wala siyang kamalay-malay na nagpaplano na pala ito para kamkamin ang kanyang mga ari-arian. Namuo ang galit sa kanyang dibdib kaya hindi niya napigilan ang sarili at pumasok siya sa loob ng opisina at sinugod si Victor. Gulat na gulat ang dalawang lalaki nang makita siya at ginamit niya iyong pagkakataon para sampalin ng malakas si Victor. Napakawalang yamo! Matapos kitang pagkatiwalaan, naging sunod-sunuran ako sa'yo. Tapos ganito ang gagawin mo sa akin, Victor? Manggagamit kang hayop ka! Mabilis namang nahawakan ni Victor ang panga ni Agnes at mariin iyong pinisil. Bakit hindi? Yun na nga lang ang pakinabang ko sa'yo, ipagdadamot mo pa. Baka nakakalimutan mo, Agnes. Ako ang nagpapakain sa'yo, kaya wala kang karapatang magreklamo. Bitiwan mo ko, nasasaktan ako, Victor. Tandaan mo, Agnes, hanggat nandito ka sa poder ko, wala kang ibang gagawin kundi ang sumunod sa kahit anong gusto ko. Naiintindihan mo ba? Hindi sumagot si Agnes, kaya ramdam niya ang mas lalong paghigpit ng hawak ni Victor sa kanya. Naiintindihan mo ba? Pasigaw na ulit nito sa tanong at dahil sa takot, mabilis naman siyang tumango. Marahas naman siyang binitiwan ni Victor, dahilan para mapasalampak siya sa sahig. Hindi ka na pwedeng lumabas ng bahay simula ngayon. Oras na makita kitang tumapak sa labas ng pintuan ng mansyong to, ay higit pa riyan ang gagawin ko sa'yo. Kaya wag na wag mo kong susubukan, Agnes. Naiwan si Agnes na umiiyak
sa loob ng opisinang iyon matapos umalis ng dalawang lalaki. Masakit para sa kanya na maranasan ng mga bagay na ito. Ang pagiging manipulative ni Victor, kaya niyang tiisin at palampasin. Ngunit ang pakailaman at ilipat sa pangalan nito ang kanyang mga ari-arian ng walang pahintulot ay sobra-sobra. Yun na nga lang ang naiwang alaala ng yumao niyang mga magulang, kukunin pa sa kanya. Ilang araw na simula ng gabing yun, nanatili lamang si Agnes sa ibang kwarto. Dito niya mas piniling matulog dahil ayaw niyang makatabi si Victor. Hanggang ngayon kasi, namumuhi pa siya dito dahil sa ginawa nito. Hanggang kailan ka magmumukmuk dito sa kwarto, Agnes? O baka naman hihintayin mo pa na maawa ko sa'yo. Alam mong hindi ko ugali ang maawa. Kahinaan lamang ang pagiging maawain. Malamig na sabi ni Victor nang pumasok ito sa kwarto para magbihis. Alam ko, at hindi na ako umaasang kakaawaan mo ko. Kaya pwede ba, Victor, umalis ka sa harapan ko dahil ayaw kitang makita. Masama ang tinging sagot niya kay Victor. Pwede ba? Tumigil ka nga sa pagdadrama mo. Kung tutuusin, dapat magpasalamat ka pa nga sa akin eh. Dahil may magandang mapupuntahan ng perang mapagbebentahan ko sa mga yon. Hindi yung hinahayaan mong mabulok at maluma. Pero hindi sa'yo yun, Victor. Kahit kasal na tayo, wala ka pa rin karapatan doon at alam mo yan. Tama ka. Alam ko nga yun. Kaya nga dinaya ko ang pirma mo at ilang dokumentong kailangan, di ba? Ano pa bang ipaglalaban mo, Agnes? Isipin mo na lang na ambag mo yun para sa kumpanya. Naikuyom ni Agnes ang kanyang kamao dahil sa mas lumalaking galit sa lalaki. Ngayon lamang niya naranasang kumulo ang dugo niya habang nakatingin sa mukha nito. Marahil ay nagsama-sama na ang lahat ng sama ng loob na naipon noong mga nakaraang pangiinsulto at pananakit nito sa kanya. Ilang minuto siyang hindi nagsalita. Ang kanyang luha muling pumatak, dulot ng sakit na naramdaman sa kung paano siya tratuhin ni Victor. Minahal mo ba ako, Victor? Kahit kailan ba? May katiting ka man lang bang naramdaman para sa akin? Umismid si Victor sa kanyang sinabi. Mahal, sa panahon ngayon, mas importante ang yaman at kapangyarihan kaysa sa pagmamahal na sinasabi mo. Wala akong panahon para sa mga ganyang bagay. Then bakit mo ko pinakasalan? Dahil alam mong may makukuha ka sa akin? Ganyan ka ba kaganid, Victor? Ginawa mo lang akong puhunan para sa ambisyon mo. Wala kang kwentang asawa. Isang malakas na sampalang dumapo sa mukha ni Agnes pagkatapos ng huli niyang sinabi. Pulang-pula rin ang mukha ni Victor dahil sa galit. Wala akong karapatang pagsalitaan ako ng ganyan, Agnes. Asawa lang kita. Nanggagalaitin nitong sabi. Simula sa araw na to, hindi ka na rin pwedeng lumabas ng kwartong to. Pabagsak na isinara ni Victor ang pintuan nang lumabas ito ng kwarto. Naiwan naman doon si Agnes na sapo ang kanyang namulang pisngi habang umiiyak dahil iyon lang ang kaya niyang gawin sa mga oras na iyon. Kinagabihan ay nalaman ni Agnes na may business trip na kailangang daluhan si Victor at 3 araw itong mawawala. Ito ang nakita niyang paraan para tumakas sa mansyong yun. Kaya habang nagpapahinga na ang lahat, dahan-dahan siyang kumilos. Gamit ang pinagdugtong-dugtong na kumot, inihagis niya iyon sa bintana para makatakas. Nakalakas yung pintuan ng kwarto niya kaya hindi niya iyon mabuksan. Nang makababa, walang kahirap-hirap naman niyang inakit ang bakod sa likurang bahagi ng mansyon. Paalam, Victor. Dito ko naiiwanan ng mga masasakit na alaalang kasama ka. Sabi niya nang muli niyang sulyapan ng malaking mansyon sa huling pagkakataon. Ang mansyong saksi sa lahat ng sakit at paghihirap niya sa loob ng ilang taon. Walang emosyong binabagtas ni Agnes ang kahabaan ng kalsada na hindi niya alam kung papunta saan. Wala siyang direksyon at kahit ang pupuntahan na hindi niya alam, wala na siyang uuwian pa. Dahil wala na sa kanya ang mga ari-ariang dati, siyang nagmamay-ari, wala na siyang mga magulang at ang taong itinuring niyang pamilya, wala namang pagmamahal para sa kanya. Wala nang saysay ang buhay ko, kaya para saan pa akong magpapatuloy akong mabuhay? Mahinang sambit niya sa kanyang sarili habang nakahinto sa may tulay at pinagmamasdan ng malalim na ilog. Desidido siya sa kanyang gagawin kaya dahan-dahan siyang sumampas sa railings ng tulay para tumalon. Ngunit isang matipunong braso ang mahigpit na humawak sa kanyang bewang at kinabig siya palayo sa tulay na yon para pigilan siya sa pagtalon. What are you doing? Nasisiraan ka na ba ng bait?
Tanong ng isang lalaking sigurado siyang hindi si Victor. Iba ang boses nito at matangkad ng kaunti kesa sa asawa. Ano bang pakialam mo? Pabayaan mo na lang ako sa gusto ko. At sa tingin mo ba, hahayaan na lang kitang tumalon dyan? Kung may problema ka, huwag mong idaan sa pagpapakamatay. Maraming paraan para masolusyonan ang problema mo. Ano bang alam mo sa problema ko? Wala kang alam kaya pabayaan mo na lang ako. Bitawan mo ako. Ngunit dahil sa pagod at gutom, wala na rin siyang lakas para magwala at pumalag. Nanghihina na siya. Unti-unti na ring bumibigay ang kanyang katawan at ang talukap ng kanyang mga mata, dahan-dahan na ring sumasara. Miss? Hoy, gumising ka, miss! Rinig pa niyang sigaw nito, ngunit kahit anong gawin niya, ayaw magmulat ng kanyang mga mata hanggang sa wala na rin siyang marinig sa kanyang paligid. Mabilis siyang naagapan ng lalaki at agad na binuhat. Maingat siyang ipinasok nito sa sasakyang basta na lang nitong naiparada sa kalsada. Pagkatapos, tsaka pinaharurot ng takbo. Nagising si Agnes dahil sa pagkalam ng sikmura ng maamoy ang pagkain. Pagmulat ng kanyang mga mata, ay inilibot niya ang paningin sa paligid at agad na nakita doon ang lalaking pumigil sa kanya sa pagpapakamatay kagabi. Nakatalikod ito sa kanya at inaayos sa mga pagkain kanina pa niya inaamoy. You're awake. Kumain ka na. Alam kong nagugutom ka na. Sabi nito nang hindi lumilingon sa kanya. Hindi rin niya alam kung paano nito na lamang gising na siya. Salamat. Nasa poder kita, kaya dapat lang napakainin kita. Sabi nitong hindi pa rin lumilingon sa kanya. Salamat kagabi. Magulo ang isip ko noon. Kaya kung hindi ka siguro dumating, baka wala na ako ngayon. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Huminto ang lalaki sa ginagawa at saka palang humarap sa kanya. Ngayon lang niya nakita ng malinaw ang mukha nito. Kagabi kasi ay nanlalabo ang kanyang paningin dahil na rin sa mga luhang hindi niya maawat sa pagpatak. Hindi kita iniligtas para magkaroon ka ng utang na loob sa akin. Tsaka nagkataon lang na napadaan ako sa lugar na yun at nakita kita. Salamat pa rin dahil dumating ka. Pagkatapos noon, katahimikan ng namayani sa kanila. Ngunit ilang minuto lang, muli na namang nagsalita ang lalaki. Asawa ka ni Victor, di ba? Oo. Teka, paano mo nakilala ang asawa ko? Magkakilala ba kayo? Hindi niya ako kilala. Pero kilalang kilala ko siya. Anong ibig mong sabihin? Ano bang pangalan mo? Kunot noong tanong ni Agnes. Ngunit imbis na sagutin ang mga tanong niya, nag-iwas lang ito ng tingin at itinuro ang mga pagkain. Kumain ka na muna. Sagutin mo muna ang tanong ko. Sino ka ba? Ilang minuto mo nang nakipagtitigan sa kanya ang lalaki. Gwapo ito at may pagkamistiso. Ngunit ang ekspresyon nito, singlamig ng yelo at seryosong seryoso. Sabihin na lang nating, isa ako sa mga taong may matinding galit kay Victor. May malaking atraso sa akin ng taong yon. At kailangan kong ipaghiganti ang taong mahalaga sa akin. Ha? Diretsuhin mo na lang kasi ako. Naguguluhan ako sa mga sinasabi mo eh. Bakit ka galit kay Victor? Ano bang ginawa niya? Tsaka sino yung taong tinutukoy mo? Nagbuntong hininga muna ang lalaki at saka tumingin sa kanya. Naghintay pa siya ng sagot, ngunit naglakad na ito papunta sa pintuan. Lalabas na muna ako. Bumaba ka na lang kapag tapos ka ng kumain. Sabi nito bago tuluyang lumabas sa kwartong yun. Walang nagawa si Agnes kundi ang sundan ng tingin ng lalaki hanggang sa mawala ito sa paningin niya. Nalilito man ay mas minabuti na lang niyang kumain dahil kagabi pa siya nagugutom. Pagkatapos niyang kumain, tsaka siya lumabas ng kwarto, dala ang tray ng kanyang mga pinagkainan. Malaki ang bahay na iyon, ngunit hindi katulad ng mansyon ni Victor na hamak na mas malaki kaysa dito. Palingalinga pa siya sa paligid, umaasang makikita niya doon ang lalaki. Ngunit nang makarating siya sa kusina, ay isang katulong na medyo may katandaan lang ang kanyang nakita. Ay ma'am, gising na po pala kayo. Bati sa kanya ng katulong nang mapansin siya nito. Hinahanap ko po si... Napakamot pa siya sa kanyang ulo nang hindi niya masabi ang pangalan ng lalaki. Si Sir Dennis po ba? Nasa office niya po sa taas eh. Ganun ba? Sige po, salamat. Mabilis siyang tumalikod para sana puntahan ito sa opisina. Ngunit agad din naman siyang pinigilan ng katulong. Ay ma'am, ayaw po kasi ni Sir Dennis na iniistorbo siya kapag nagtatrabaho. Hintayin niyo na lamang po siyang lumabas mamaya.
Anong oras po ba siya matatapos? Naku, hindi ko po alam ma'am. Minsan po kasi halos hindi na siya lumalabas doon. Madalas naman umaalis siya. Kung hindi para sa trabaho, binibisita niya naman iyong kapatid niyang si Ma'am Claire. Claire? Opo. Alam niyo po, nakakaawa yang si Sir Dennis. Mag-isa na lang siya ngayon. Mula nang mamatay ang mga magulang niya dahil sa sakit, hindi ko na siya nakitang ngumiti. Tapos, dadalawa na nga lang silang magkapatid, ganun pang nangyari sa kapatid niya. Ha? Bakit? Ano po bang nangyari sa kapatid niya? Nabaliw. Bulong ng katulong. Kaya madalas umaalis si Sir kasi dinadalaw niya sa mental facility si Ma'am Claire. Bakit daw? Bakit siya nabaliw? Dahil sa dating boses ng isang lalaki mula sa kanilang likuran na agad na nagpabalikwas sa katulong. Ay, marami pa po pala akong gagawin. Maiwan ko na po muna kayo, ma'am. Sabi ng katulong at dali-dali nang umalis sa kusina. Kunot-noo siyang bumaling kay Dennis at lumapit. Totoo ba yung sinasabi ng kasambahay mo? Na nasa mental facility ang kapatid mo? Mukhang marami nang nasabi sa'yo si Aling Mona. Sabi nito habang dire-diretsong papunta sa ref para kumuha ng malamig na tubig. Pwede ko bang malaman bakit siya nabaliw? Maniniwala ka ba kapag sinabi ko sa'yo? Why not? Kung totoo naman ang sasabihin mo Tinitigan muna siya nito na tila sinusukat kung mapagkakatiwalaan siya. Ngunit inismiran lamang siya nito habang umiiling tsaka nilampasan. Hoy! Bakit nga? Pangungulit niya habang nakasunod sa likuran ni Dennis. Bigla naman itong huminto at humarap sa kanya kaya muntik na siyang masubsob sa dibdib nito. Bakit ba gustong-gusto mong malaman? Wala lang. Pakiramdam ko kasi konektado sa akin ang nangyari sa kapatid mo Alam mo yun, hindi naman ako tsismosa pero parang may nagtutulak sa akin na alamin kung bakit ganun ang nangyari sa kapatid mo. Tsaka sabi kasi ng kasambahay mo kanina, 2 lang kayong magkapatid. So, siya ba ang tinutukoy mo na taong mahalaga sa'yo na gusto mong ipaghiganti kay Victor? Hindi nakapagsalita si Dennis. Nakatitig lang ito sa mga mata ni Agnes. Naanimoy sinisilip ang kaloob-looban ng kanyang kaluluwa. Dahil doon, bahagya siyang nakaramdam ng pagkailang, kaya siya nang unang bumitaw ng tingin. Tama ka. Magaling ka pala pagdating sa analyzation. Nakakapagtaka nga lang dahil ilang taon pang sinayang mo bago ka nakapagdesisyong iwanan si Victor. Natigilan siya sa sinabi ni Dennis. Hindi siya nakapagsalita at napayuko na lamang siya sa harapan nito. I'm sorry. Hindi ko intensyong ma-offend ka. Sabi ni Dennis nang mapansin ang pagbabago ng mood niya. It's okay. Totoo naman ang sinabi mo. Siguro dahil nabulag ako ng pagmamahal sa kanya. Hanggang sa namalayan ko na lang na naupos na pala ako. Kung hindi pa niya ako ninakawan, hindi pa ako magigising. Ang tanga ko, di ba? Yeah, you really are stupid. Naiiling na sabi ni Dennis. Masama naman niyang tiningnan si Dennis dahil sa pagsang-ayon nito sa kanyang sinabi na para bang hindi man lang nito binalak na pag-aanin ang loob niya. At dahil sa katangahan ko, hindi ko na tuloy alam kung paano magsisimula muli. Wala nang natira sa akin. Ultimo katiting wala na. Sabi niya't nagsimula na namang tumulo ang kanyang luha dahil sa problemang kinakaharap niya. And you're giving up? Bakit hindi mo bawiin kay Victor ang kinuha niya sa'yo? Paano? Marami siyang pera at malakas ang kapit niya sa batas. At higit sa lahat, nakapangalan na sa kanyang lahat-lahat ng ari-ari ang pinaghirapan ng mga magulang ko. Hindi ko nga alam kung paano siya haharapin sa korte nang walang perang pambayad sa magaling na abogado. Diyan ka nagkakamali. Hindi mo kailangang maging kasing yaman niya para patunayan na magnanakaw siya. Gusto mong bawiin ang lahat, hindi ba? Tanong ni Dennis na mabilis na tinanguan ni Agnes. Tutulungan kita. Pababagsakin natin si Victor. Babawiin natin lahat ng mga ninakaw niya sa'yo. At tutulungan mo rin ako na mabawi ang ninakaw niya sa kapatid ko. Ako? Pero paano? Paano kita matutulungan? Kailangan mong bumalik kay Victor. Ayoko. Hindi na ako babalik doon. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ni Victor. Siguradong ikukulong na naman niya ako. Sasaktan at gugutumin. Ayoko nang maranasan ulit yun. Hysterical na sabi ni Agnes nang sabihin ni Dennis ang plano nito. Hindi mo mararanasan yun kung magiging sunod-sunuran ka sa kanya, Agnes. Iyon lang ang kailangan mong gawin.
para makasurvive ka habang nasa poder ka ni Victor. Hindi ba't iyon naman ang palagi mong ginagawa noon? Pero bakit? Bakit ko pa kailangang bumalik doon? Hindi ba natin siya pwedeng pabagsakin nang hindi na ako bumabalik doon? Mahihirapan tayong pabagsakin siya kung hindi natin masusubaybayan ang bawat kilos niya. Ikaw ang magiging mata ko doon. At isa pa, mas madali mo makukuha ang titulo ng lupa na ninakaw niya sa kapatid ko kung nasa loob ka ng mansyon niya. Napasandal na lang si Agnes sa dingding. Pakiramdam niya, bibigay ang tuhod niya dahil sa kaba at takot sa muli nilang pagkikita ni Victor. Matanong ko lang, bakit ba napunta kay Victor ang titulong kailangan mo? Paano niya nakuha sa kapatid mo? Dahil siya ang legal na asawa ni Victor. Napaawang ang bibig ni Agnes sa sinabi ni Dennis. Hindi niya alam kung matatawa siya o maniniwala. Hinintay pa niyang tumawa ito o magsabi ng joke lang pero hindi. Nanatili itong seryoso at hinihintay ang kanyang magiging reaksyon. Paano? Ako ang asawa ni Victor. Nagpakasal kami't alam yun ng lahat. Kung ikinasal kayo habang hindi pa siya annulled sa kapatid ko, maaaring ang kasal niyo ay pekit walang bisa. Alam naman nating dalawa na maimpluwensyang tao si Victor. Lahat ay posible sa kanya dahil sa pera. Isa-isang bumagsak ang mga luha ni Agnes habang unti-unting nagsisink in sa kanyang isip ang mga pinag-uusapan nila ni Dennis. Hindi niya akalain na nagpalin lang siya sa kagaya ni Victor at mas lalong hindi niya lubos maisip na nagmahal siya ng isang manluloko. Daig pa niyang na-scam. Kung nakuha niya na ang kailangan niya sa akin, ano pang dahilan para tanggapin pa ulit niya ako? Sa kanya na rin naman ang galing na hindi niya ako minahal. Good question. Kaya kailangan mo siyang mapakagat sa pain mo para muli kanyang tanggapin. Pero paano? Sabihin mo sa kanyang buntis ka. Pwede mo rin niyang magamit para hindi kanya masaktan ng pisikal. Kilala mo naman si Victor. Mas mahalaga sa kanyang reputasyon at imahe niya. At kung malaman niyang hindi talaga ako buntis, hindi niya malalaman kung hindi mo sasabihin. Ako na rin ang bahala sa mga dokumentong magpapatunay na buntis ka. Ilang minutong katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Agnes bago siya nagsalita. Kailan ako babalik doon? Ngayon na ba agad? Hindi pa. Kailangan pa nating pagplanuhan ang lahat para hindi tayo mabuko. Kapag ready ka na tsaka ka babalik. Pwede ko bang pag-isipan muna? Alam mo kasi masyado ko nabibigla sa mga nalalaman ko eh. Hindi ko alam kung maniniwala agad ako o hindi. Hayaan mo muna ako mag-isip-isip. Okay lang ba? Sure. Sabihin mo na lang kapag nakapag-desisyon ka na. Kinabukasan ng hapon, napagpasyahan ni Agnes na lumabas saglit para mag-jogging. Matagal na panahon na rin mula nang huli niya itong gawin kaya hinahanap-hanap na rin ng kanyang sistema. Nakaupo siya sa living room noon at inaayos ang sintas ng sapatos niya nang makita siya ni Dennis. Lalabas ka? Oo. Diyan lang naman ako magja-jogging sa malapit. Sakto kasi hindi na mainit sa labas tapos mahangin pa. Tama ka. Mukhang masarap ngang mag-jogging ngayon. Hintayin mo ko dito. Sasamahan na kita. Magbibihis lang ako. Ilang minuto lang ang nakalipas at heto't magkasabay silang lumabas ng malaking gate ng mansyon ni Dennis. Habang naglalakad ay ilang beses siyang napatingin sa lalaki na nasa tabi lang niya. Kahit sa ganoong anggulo kasi, napakagwapo nito. Lalo na ngayong nakasando lang ito na black. Kitang-kitang maputi at well-built nitong braso. Why? Kunot noong tanong ni Dennis nang mahuli siya nitong nakatingin. Ha? Wala. Napatingin lang. Taranta niyang sagot at hindi alam kung saan titingin. Bahagya tuloy itong natawa dahil sa kanyang inakto. Ginagawa niyo rin ba ito ni Victor? Hindi. Never kong naranasan na sinamahan niya ako sa ganitong bagay. Instead, pinagbawalan pa niya akong gawin ang mga nakasanayan kong gawin. Ha? Katulad ng ginawa niya sa kapatid ko. He controlled her na para bang isa itong puppet ng sarili niyang stage show. Yun ba ang dahilan kung bakit nawala sa sariling katinuan si Claire? Saglit na hindi nagsalita si Dennis. Nakatingin lang ito sa ibaba na tila iniisip kung ikukwento ba nito ang nangyari o hindi. Pero sa huli, ikinuwento rin ito kung ano ang alam nito. Masyadong manipulative si Victor. Katulad mo, naging puppet din siya ng taong yun. Lahat ng sabihin at gusto ni Victor, kailangan niyang sundin hanggang sa isang araw. Nalaman ni Victor ang tungkol sa lupang nakapangalan kay Claire. Pangarap naming magkapatid. Napagtayuan yun ng isang resort noon na matagal naming pinagplanuhan.
Pero ginalaw ni Victor ang dokumento. Ginamit niya ang kasal nila para manipulahin si Claire hanggang sa makuha nito ang titulo ng lupa. Napakasama talaga ng ugali ng lalaking yun. Nanggagalaiting sabi ni Agnes. Pero hindi pa natapos doon ang kalbaryo ng kapatid ko. Nalaman niyang buntis siya. Pero dahil sa stress at sobrang pag-iisip, idagdag mo pa ang mga pang-aabuso sa kanya ni Victor mentally, emotionally at physically. Nalaglag ang bata. Oh my God! Napahawak si Agnes sa kanyang bibig dahil sa gulat. Nadepress ang kapatid ko dahil sa pagkawala ng anak niya. Hindi na siya lumalabas noon ng kwarto. Hindi na rin siya halos kumakain. Pinabayaan siya ni Victor. Hanggang sa hindi na kinaya ng kanyang utak. Biglang natahimik si Agnes at tila nag-iisip. Napansin naman iyon ni Dennis kaya hinawakan siya nito sa balikat at pinihit para paharapin dito. Hey, are you okay? Naisip ko kasi siguro kung hindi ako umalis noon, baka mangyayari rin sa akin ang nangyari sa kapatid mo. Huwag ka na mag-isip ng ganyan. Ang importante wala ka na sa kanya at hindi ko hahayaan na may gawin pa siya sa'yo. Don't worry. Simula ngayon, palagi na kitang sasamahan kahit saan mo gusto. Talaga? Baka naman magmukha ka ng bodyguard niyan. Natatawang biro ni Agnes. Okay lang sa akin kung ikaw naman ang babantayan ko. Hindi maiwasan ni Agnes na mag-init ang kanyang pisngi dahil sa sinabing iyon ni Dennis. Ayaw niyang bigyan ito ng ibang kahulugan. Ang isa pa ay si Victor pa rin ang nakauko pa sa kanyang puso kahit na sabihing malaki ang kasalanan nito sa kanya. Maaaring napapasaya ngayon ni Dennis kahit papaano ang kanyang damdamin at gustuhin man niyang kalimutan na lang si Victor, hindi naman iyon ganoon kadali para sa kanya. Isang linggo pa ang lumipas at nagiging mas malapit pa sila ni Dennis sa isa't isa. Madalas na ring tumatawa si Agnes dahil sa mga biro at masaya nitong kwento. Pakiramdam niya tuloy, muli siyang bumalik sa pagiging teenager kung saan ang alam lang niyang gawin, kasama ang mga kaibigan at mag-enjoy sa buhay. Isang bagay na nawala sa kanya nung ikinasal siya kay Victor. Habang pababa ng hagdan, nakita niya si Dennis na bihis at mukhang may pupuntahan kaya nilapitan niya ito. Dennis, aalis ka? Yeah, why? May kailangan ka ba? Wala naman. San bang lakad mo? Pwede ba akong sumama? Bahagyang kumiling ang ulo ni Dennis at kunot noong tumingin sa kanya. Sigurado ka bang gusto mong sumama? Oo, medyo naiinip kasi ako eh. Kapag umaalis ka, wala akong kakwentuhan. Tsaka parang gusto ko ding lumabas ngayon eh. Okay, mag-ready ka na. Hintayin na lang kita sa sasakyan. Pagkalipas ng ilang minuto, ay heto't magkatabi na sila sa sasakyan at binabagtas ang kahabaan ng kalsadang hindi niya alam kung saan papunta. Siya nga pala, saan ka nga pala pupunta? Kay Claire. Ngayong araw ang schedule ng pagbibisita ko sa kanya. Talaga? Naku, sorry, hindi ko alam. Bakit hindi mo agad sinabi? Sabi ni Agnes na may himig ng pagsisisi. Okay lang. Sabi mo nga naiinip ka. Tsaka mas mabuti na rin na makilala mo ang kapatid ko. Natahimik si Agnes. Bigla siyang kinabahan at para bang gusto na lang niyang umurong at wag nang sumama. Kung nagkataon, ito ang unang beses na makikita niya ang kapatid ni Dennis ng personal. Pagkalipas ng halos isang oras, pumasok ang sasakyan sa isang private facility na napapaligiran ng matataas na puting pader at malalawak na garden. Pagkababa nila, katahimikan agad ang sumalubong sa kanila. Dito siya pansamantalang nag-i-stay. Sabi ni Dennis habang naglalakad sila sa mahabang hallway na amoy gamot at kalinisan. Ilang saglit pa, tumigil sila sa harap ng isang glass door na nakaharap sa isang maliit na garden. Nakita ni Agnes ang isang babae doon na nakaupo sa bench. Payat ito, maputla at nakatulala sa kawalan habang yakap-yakap ang isang maliit na kumot na aakalain mong may lamang sanggol. Claire? Mahinang tawag ni Dennis, hindi lumingon ng babae. Nanatili itong walang kibo sa kinauupuan. Dahan-dahan namang lumapit si Agnes at nang makita niya ng malapitan ng mukha ni Claire, parang may biglang sumaksak sa puso niya. Kitang-kita niya ang takot at paghihirap sa mga mata nito na noon ay kanya ring naranasan sa piling ni Victor. Claire, may kasama ako si Agnes. Pagpapakilala ni Dennis habang lumuluhod sa harap ng kapatid tsaka hinawakan ng malamig nitong kamay. Doon lang dahan-dahang gumalaw ang mga mata ni Claire at tumingin kay Agnes. Ang baby ko.
Ang ganda-ganda ng baby ko, di ba Dennis? Mahinang sabi nito, tsaka tumingin sa kumot na nasa braso nito. Naani mo'y may hiniheli itong sanggol. Claire? Mahinang sambit ni Agnes. Dennis, ilayo mo kami ng anak ko. Kinuha niya ng titulo ng lupa. Wala nang pangarap natin, Dennis. Ilayo mo kami. Papatayin niya ako. Takot na sabi ni Claire habang umiiyak. Ang kumot na hawak nito, mas lalo pang isiniksik sa kanyang dibdib. Dali-dali namang hinawakan ni Dennis ang magkabilang balikat ng kapatid para ito ay pakalmahin. Shh! Claire, makinig ka kay kuya. Ligtas ka na rito. Hindi ka niya na masasaktan, okay? Nandito si kuya. Marahan namang napaatras si Agnes habang pinapanood ang magkapatid. Pakiramdam niya, parang may kung anong nakabara sa kanyang lalamunan at ang kanyang mga luha, nagbabadya na ring manggilid sa kanyang mga mata. Nang hindi niya kinaya ang nakakaawang kalagayan ngayon ni Claire, ay patakbo siyang lumayo at nagtago sa likod ng pader. Doon siya umiyak habang ang kanyang puso puno ng puot at galit para kay Victor. Hayop ka, Victor! Napakawalang iha mo! Impit na sigaw niya na tanging siya lang ang nakakarinig. Agnes? Tinig ni Dennis sa kanyang likuran. Hindi niya namalayan na nakasunod pala ito sa kanya. Humarap siya dito na puno ng luha ang mga mata. Sinubukan niya iyong punasan, ngunit tila hindi maampat ang pagtulo. Ilang saglit pa, naramdaman na lang niyang yakap na siya ni Dennis. Ang kamay nito, masuyong humahaplos sa kanyang likod. Para siya ay pakalmahin. Mas lalo niyang isiniksik sa dibdib nito ang kanyang muka. At doon, ibinuhos ang mabigat na emosyong kanyang nararamdaman. Para sa kanya, ang yakap ni Dennis ang pinaka-safe na lugar ng mga sandaling yon. I'm sorry. Sana hindi na kita sinama dito. Hindi mo naman kailangang humingi ng sorry, Dennis. Wala kang kasalanan dahil kung meron man si Victor yun, siyang dahilan kung bakit pareho kami ni Claire na may pinagdadaanan ngayon. Kaya pumapayag na ako. Payag na ako makipagtulungan sa'yo para pabagsakin si Victor. At babawiin natin lahat ng kinuha niya sa amin ni Claire. Sigurado ka na ba dyan, Agnes? Sigurado na ako. Okay, pero ipangako mong palagi mo kung tatawagan pagdating mo doon para alam kong ligtas ka. Sabi ni Dennis habang hawak ng dalawang kamay nito ang kanyang magkabilang balikat at titig na titig sa mga mata niya. Promise, kahit every minute pa gagawin ko yun. Tinitigan pa siya ng matagal ni Dennis at saka huminga ng malalim. And one more thing. Ano yun? Kunot noong tanong ni Agnes. Gusto ko lang malaman kung mahal mo pa ba si Victor. Hindi agad nakasagot si Agnes at saka napalunok ng laway. Hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot dito. Natatakot siyang mawala ng kumpiyansa si Dennis na magtatagumpay ang plano nila laban kay Victor kung sasabihin niyang may nararamdaman pa siya para dito dahil iisipin ng lalaki na ito ang magiging kahinaan niya para mapagtagumpayan ang misyon niya. At mas lalong ayaw naman niyang magsinungaling dito kung sasabihin niyang hindi niya na ito mahal dahil parang sarili na rin niya ang kanyang niloko. Hindi ko alam. Masyado pang maaga para sa ganyang tanong, Dennis. I understand. So paano, halika na? Marami pa tayong ihahanda at pagpaplanuhan para sa pag-alis mo. Sabi nito at malungkot nang umiti. Hindi alam ni Agnes kung bakit parang may kirot siyang naramdaman sa kanyang puso sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Dennis. Muli itong bumalik sa kinaroroonan ni Claire para magpaalam habang siya'y pinapanood ang papalayo nitong likuran. Mahigit 1 linggong nagplano sina Agnes at Dennis. Madalas, umaalis sila para pumunta sa lugar kung nasaan si Victor para manmanan sa malayo at pag-aralan ng mga plano nito tungkol sa negosyo. Minsan naman, magdamag silang magkasama sa study room ni Dennis para pag-usapan ng mga hakbang na gagawin nila. Ngunit simula nang bumalik sila mula sa mental facility, ay tila naging iwas na ito sa kanya. Limitado na lang itong magsalita maliban na lang kung tungkol sa mga plano nila ang kanilang pinag-uusapan. Minsan tuloy, naiisip niyang itanong sa kanyang sarili kung ano bang nagawa niya at bigla na lang nagbago ang pakikitungo sa kanya ni Dennis. Dennis, ipinagtimpla kita ng kape. Baka gusto mo. Sabi ni Agnes nang pumasok siya sa kwarto nito isang gabi. Salamat, pakibaba na lang sa lamesa.
Seryosong sabi ni Dennis nang hindi tumitingin sa kanya. Ang mga mata nito nanatiling nakapako sa laptop. Labas na ako ha. Paalam ni Agnes. Ngunit wala siyang narinig na response mula sa lalaki hanggang sa makalabas siya ng kwarto. Ano naman kayang nangyari doon? Ilang linggo na akong hindi pinapansin. Bulong niya sa kanyang sarili habang pababa ng hagdan. Napagpasyahan na lang niyang pumunta sa veranda kung saan siya madalas tumambay para magpahangin. Bahagya pa niyang nayakap ang kanyang sarili dahil sa lamig ng simoy ng hangin. Ma'am Agnes, bakit hindi pa po kayo natutulog? Ay kalabaw. Gulat na sabi ni Agnes nang biglang sumulpot si Aling Mona sa likuran niya. Dahilan para masagi niyang isang maliit na paso at bumagsak sa kanyang paanan. Napasigaw pa siya dahil sa sakit na may basag na paso ang tumama sa binti niya. Hala, Ma'am Agnes, naku sorry po. Nagulat ko po yata kayo. Okay lang po ba kayo? Nagdudugo po yung binti niyo. Nag-aalalang tanong ni Aling Mona nang lumapit ito sa kanya. Okay lang po ako, Aling Mona. Daplis lang po to. Pakikuha na lang po ko ng first aid kit sa kitchen. Sige po, wait lang po. Tarantang umalis ang matanda para pumunta sa kitchen. Wala pang isang minuto, nakita naman niya si Dennis na patakbong papunta sa kanya, kalaki pang nag-aalalang muka. What happened? Are you okay? Shit, sabi nito nang makita ang nagdudugo niyang binti. Come here, dadalhin kita sa hospital. Naku, hindi na. Maliit lang to, no? Malayo sa bituka. Nagpakuha naman ako kay Aling Mona ng first aid kit. Ma'am Agnes, eto na po ang gamot. Sir Dennis, nandito rin po pala kayo. Sabi ni Aling Mona nang makitang nakaluhod ang lalaki para sana buhatin si Agnes. Ako nang gagamot sa kanya, Aling Mona. Magpahinga ka na rin. Salamat. Sabi ni Dennis, sabay hablot ng first aid kit sa kamay ng matanda. Nagulat na lang si Agnes nang bigla siya nitong buhatin at nagtungo sa kanyang kwarto. At kahit na anong gawin niyang pagtanggi, hindi ito nakikinig at seryosong-seryoso pa rin ang muka. Nang makarating sila sa kwarto, maingat siya nitong ibinaba sa kama at saka naging abala sa paggamot ng kanyang sugat. Ako na lang dyan, Dennis. Kaya ko namang gamutin ang sarili ko tsaka baka nakakaabala. Sa susunod mag-iingat ka naman. Paano kung hindi lang ganitong nangyari sa'yo? Paano kung mas malala pa rito? Ganyan ka ba talagang mag-react kapag may nasusugatan? Alam mo kasi, medyo OA na Natatawang biro ni Agnes. Natigilan naman si Dennis at dahan-dahang ibinaba ang hawak na bulak tsaka maingat na nilagyan ng band-aid ang kanyang sugat. Tapos na, babalik na ako sa kwarto ko. Seryoso't hindi nakatinging paalam ni Dennis. Kumunot naman ang noo ni Agnes dahil sa biglaang pagbabago ng mood ng lalaki. At bago pa man ito makalabas ng kwarto niya, tinawag niya ito. Dennis, sandali. Salamat nga pala ha. Ano na naman bang nangyari dun? Sabi niya nang hindi siya nito pinansin at dire-diretso sa paglabas. Kinabukasan, nakita niya si Dennis na bihis nakalalabas lang ng kwarto habang siya'y nasa kusina at kanina pa namumroblema sa niluto niyang hotdog. Sunog kasi ito't kulay itim na. Nang pumasok si Dennis sa kusina, kunot-noo itong tumingin sa kanya at sa hotdog na nasa lamesa. Ikaw bang nagluto niyan? Oo Para sa iyan, medyo nasunog nga lang. Pero pwede pa naman yan, tanggalin mo na lang yung balat. Awkward na sabi ni Agnes habang pakamot-kamot ng ulo. Sa labas na lang ako magbe-breakfast. Pupunta rin naman ako kay Claire. Ganun ba? Sama ako, nagugutom na ako Libre mo ko ng breakfast ha. Hintayin mo ko dyan, magbibihis lang ako. Hindi na nakatanggi pa si Dennis nang tumakbo na siya paakyat ng hagdan. Ilang minuto pa, pagbaba niya'y nakita niya itong prenting nakaupo sa living room at mukha ngang hinihintay siya. Nang makita siya, agad itong tumayo at nauna nang maglakad. Tahimik lang si Dennis habang nagdadrive. Nakakain na sila't lahat. Siya lang ang palaging nagsasalita. Dennis, galit ka ba sa akin? May ginawa ba akong mali? Mukha ba akong galit sa'yo? Halata kaya, ilang linggo mo na akong iniiwasan no? Ano bang problema? May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? Napikon ka ba? Ano? Kung sasabihin ko ba, may magbabago? Ewan ko, depende. Tss, forget about it.
Mag-focus ka na lang sa mission mo at siguraduhin mong hindi ka madidistract dahil sa feelings mo kay Victor. Sabi nito't ipinagdiinan pang huling sinabi na akala mo'y may pagkabitter sa kanyang tono. Hindi ako madidistract, no? Mas malaki ang galit ko sa kanya kaysa sa pagmamahal ko. Kahit na, buhangin nga nakakapuwing eh. Yan pa kayang pagmamahal na sinasabi mo? Bulong nito na narinig pa rin ni Agnes. Relax, wala ka bang tiwala sa akin, Dennis? Hindi nagsalita si Dennis at saglit siyang inirapan. Hindi na lang tuloy siya umimik pa hanggang sa makarating sila sa mall. Nagsabi kasi si Dennis na ibibili muna niya ng pasalubong si Claire bago doon dumiretso. Habang naglalakad, napansin ni Agnes ang isang babaeng pamilyar sa kanya. Si Lucy, ang sekretary ni Victor. Nakita niya itong pumasok sa isang butik na puno ng magaganda at nagmamahalang alahas. On the way ka na ba? Okay, I'll wait you here na lang ha. Rinig pa niyang sabi nito sa kausap sa cellphone habang papasok sa butik. Huminto siya saglit, dahilan para magtaka si Dennis. Niyaya niya itong pumasok sa isang butik, nakatapat lang kung nasaan si Lucy para magtago. Why, sinong pinagtataguan natin? Kunot noong tanong ni Dennis habang sumisilip sa labas. Nakikita mo ba yung babaeng yun? Yung may blonde na buhok? Si Lucy? Mabilis siyang lumingon sa lalaki at puno ng pagtataka itong tinitigan. Kilala mo siya? Of course. Best friend siya ni Claire. Bakit? Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ni Dennis. Hindi niya inaasahan na ang babaeng iyon pala konektado rin kay Claire. Mas lalo tuloy na dagdagan ng mga hinala niya tungkol kay Lucy. What a coincidence. Dahil ang babaeng yan ay sekretary din ni Victor. Mabigat ang loob ko sa babaeng yan. Dahil minsan ko na siyang nahuli na hinaharot si Victor sa loob ng opisina nito. Kung ganun, maaaring matagal na silang may sikretong relasyon. At kung tama nga ang hinala ko, baka may kinalaman din siya sa nangyari kay Claire. At yan ang aalamin natin ngayon, Dennis. Dito muna tayo hanggang sa dumating yung taong hinihintay niya. Lampas 1 oras silang naghintay doon. Maya-maya pa, dumating na ang taong kausap lang kanina ni Lucy sa cellphone. Sinalubong ito ng babae at walang ano-anong hinalikan sa labi. Hindi umiwas ang lalaki at mas lalo pang kinabig ang bewang ni Lucy para magkadikit ang kanilang mga katawan. Hindi makita ni Agnes ang mukha ng lalaki dahil nakatalikod dito sa gawin nila. Pero kahit na ganun, kilalang kilala niyang nagmamay-ari ng likurang yun. Kabisado niyang tindig nito maging sa paraan ng pagkilos nito. Sinasabi ko na nga ba, tamang hinala natin. May relasyon nga si Lucy at Victor. Matigas na sabi ni Agnes. 1 buwan mula nang tumakas si Agnes kay Victor, heto't magkasama sila ni Dennis sa sasakyan at bumabiyahe pabalik sa mansyon ni Victor. Kanina pang hindi mapakali si Agnes dahil sa kaba sa muli nilang paghaharap ng lalaki. Napansin naman iyon ni Dennis kaya masuyo siya nitong hinawakan sa palad at pinisilyon. Relax, okay? Tandaan mo ang plano natin. Hindi kanya masasaktan. Pagpapakalma sa kanya ng lalaki. Alam ko, hindi ko lang talaga maiwasang hindi kabahan. I understand. Basta tatandaan mo lang lahat ng mga sinabi ko at itinuro ko sa'yo. And most importantly, wag na wag mong kakalimutang i-message ako or tawagan. Mabilis na tumango si Agnes at saka huminga ng malalim para alisin ang kaba sa kanyang dibdib. Pilit siyang umiti at saka humarap kay Dennis. Kaya ko to. Kailangang pagbayaran ni Victor ang mga kasalanan niya sa akin at sa kapatid mo. Makaraan ng halos 1 oras, huminto ang sasakyan ni Dennis. Hindi kalayuan sa mansyon ni Victor. Sinadya nilang doon huminto para walang ibang makakita sa kanila o ang mahagip ng CCTV. Hanggang dito na lang ako, Agnes. Hindi niya ako pwedeng makita ngayon. Mag-iingat ka. Sabi ni Dennis habang hawak pa rin ang palad ng babae. Napatingin doon si Agnes. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang parang ayaw niya na itong bitawan. Pababa na sana siya ng sasakyan nang hilahin naman siya ni Dennis at mahigpit na niyakap. Sa pagkakataong yun ay parang may pumipigil sa kanyang wag nang umalis at manatili na lang sa mga bisig nito. Tawagan mo ko agad oras na may gawin siyang masama sa'yo, okay? Sabi nito. Naramdaman niyang init ng hininga nito sa kanyang balat na naghatid pa ng libo-libong kuryente sa kanyang katawan. Huwag kang mag-alala,
Ikaw na rin naman na may sabi, di ba? Hindi niya ako masasaktan. Pagkatapos ng lahat ng to, meron akong importanteng sasabihin sa'yo. Bulong sa kanya ni Dennis. Ngumiti siya at tumango, tsaka unti-unting kumalas sa pagkakayakap ng lalaki. Nakatayo si Agnes sa harap ng malaking gate ng mansyon ni Victor. Pakiramdam niya, isa-isang bumabalik sa kanyang isip ang mga pangit na alaala bago siya umalis sa lugar na iyon na para bang wini-welcome siya sa kanyang pagbabalik. Malakas ang tibok ng kanyang puso dahil sa kaba na muling paghaharap nila ni Victor. Ngunit mas nangingibabaw ang excitement niyang makitang unti-unting bumabagsak ang lalaki. Ilang minuto pagkatapos niyang mag-doorbell, unti-unti na ring bumubukas ang malaking gate na yun. Sumilip doon ang isang matandang katulong na palaging tumutulong sa kanya at palihim na nagdadala ng pagkain sa tuwing hindi siya pinapayagang lumabas ni Victor. Ma'am Agnes, ikaw na ba yan? Gulat na tanong nito habang sinusuri ang pangangatawan niya. Ako nga po, Aling Linda. Naku ma'am, pasok po kayo. Ang tagal niyo pong nawala. Saan po ba kayo pumunta? Alam niyo po bang galit na galit si Sir Victor nung umalis kayo? Kinilangan ko lang mag-isip-isip, Manang. Masyado ko nag-i-emosyonal noong mga panahon na yon dahil sa nangyari kaya umalis ako. Mabuti naman po't bumalik na po kayo. Ang laki po ng pinagbago ninyo. Salamat po. Nasaan po pala ang asawa ko, si Victor? Nasa taas po, sa opisina niya. Sabi nito, nahalata naman ni Agnes ang pagbabago ng reaksyon nito na para bang may itinatago. Ganun po ba? Pupuntahan ko na lang po siya doon. Pero Ma'am Agnes, hindi niya na pinansin pang sasabihin ng matanda at dire-diretso siyang umakyat ng hagdan. Nang makarating siya sa tapat ng opisina nito, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at bumungad sa kanya si Victor na may hinahalik ang ibang babae, si Lucy. I can't believe na ang isang perfect husband sa mata ng marami magagawang ganitong kataksilan, Victor. Kalmadong bungad niya. Pareho namang gulat na gulat ang dalawa nang makita siya ng mga ito na akala mo'y nakakita ng multo. Agnes? Mahinang sambit ni Victor. Ako nga, Victor. Nagbalik na ako matapos kong ma-realize ang pagkakamali ko. Hindi ko ina-expect na ganito pa ang maaabutan ko sa sarili kong pamamahay. Your house? Really? At ang kapal naman ng mukha mong bumalik pa rito? Sabat ni Lucy na nakapagpakulo ng dugo niya. Ngunit hindi niya yun pinahalata at nanatiling kalmado sa harap nila. At bakit hindi, Lucy? Asawa ako ni Victor at may karapatan akong bumalik dito kahit kailan ko gusto. Ikaw, anong karapatan mo? Sekretarya ka lang niya. At kung malalaman ito ng madla, enough, mulis ka na, Lucy. I need to talk to my wife. Matigas na sabi ni Victor. Pero, I said get out. Bulyaw nito nang kukontra pa sana si Lucy. Wala na rin namang nagawa pa ang babae kundi sundin ito. Masama pa itong tumingin kay Agnes nang mapatapat ito sa kanya at padabog na isinara ang pinto. Nang sila na lang dalawa sa loob, galit na humarap sa kanya si Victor at mabilis na lumapit para hawakan siya ng mahigpit sa braso. Masakit ang hawak nito pero hindi niya ininda. Nanatili siyang kalmado at hindi nagpapaapekto. 1 month, Agnes. 1 month kang nawala at ngayon ang lakas ng loob mong bumalik dito para magpakita sa akin. Kung ako sa'yo, Victor, hindi mo gugustuhing saktan ako dahil hindi lang ako ang sinasaktan mo. Kumunot ang noo ni Victor sa sinabi niya at nagtataka siyang tinitigan. What do you mean? Buntis ako, Victor. Isa yun sa mga dahilan kaya bumalik ako dito. Umismid si Victor at mahinang natawa sa sinabi ni Agnes na akala mo isa lamang itong biro. Hindi nag-react si Agnes at nanatili lamang siyang nakatingin sa lalaki. Anong kalukuhan yan? Sa tingin mo ba? Mapapaniwala mo ko dyan sa sinasabi mo? Kung ayaw mong maniwala, heto tingnan mo. Medical certificate yan na magpapatunay na totoo ang sinasabi ko. At kung ayaw mo pa ring maniwala, hindi na kita pipilitin. Pero sisiguraduhin kong mailalagay sa headline ng balita na inabandona mo kami ng anak mo para sa kabit mo. Makakaya mo kayang makita sa dyaryo at telebisyon ng balitang sisira sa maganda mong imahe? Nagbago ka na. Nakakaya mo na akong takutin ngayon. Hindi kita tinatakot. Binibigyan lang kita ng choice, Victor.
Mahabang katahimikan ang namayani sa kanila. Nanatiling matatag ang ekspresyon sa mukha ni Agnes, habang si Victor naman makikita ang pagsuko sa mukha. Okay, fine. Let's stop this argument, Agnes. At magsimula tayong muli. Masyado lang akong nabigla sa ibinalita mo. Sa isip ni Agnes, nagtagumpay siya sa unang misyon niya, ang mapakagat sa pain si Victor. Ngayong hawak niya na ito sa leeg, sigurado siyang madali na lang para sa kanila ni Dennis ang mapaikot ito sa mga susunod nilang hakbang. Lumapit siya kay Victor at yumakap dito. Of course. Alam kong pagod ka. Magpahinga ka na muna sa kwarto. May mga tatapusin lang ako dito sa opisina. Sabi ng lalaki, tsaka kumalas sa kanyang pagkakayakap. Napangiti si Agnes, tsaka nagpaalam sa lalaki. Nang makarating siya sa kwarto, dali-dali niyang kinuha ang kanyang phone at agad na dinayal ang number ni Dennis. Nakakaisang ring pa lang ito, sinagot agad ng binata ang kanyang tawag. What happened? Are you alright? Sinaktan ka ba niya? Sunod-sunod na tanong nito at may himig ng pag-aalala. Okay lang ako at hindi rin niya ako sinaktan. At naniwala siya sa akin, Dennis. Napapaniwala ko siyang buntis ako. Mahinang sabi niya na may himig ng tuwa sa kanyang boses. Kailangan niyang mag-ingat habang naroon siya sa lugar ni Victor. Kaya ang pag-uusap nila ni Dennis ay isang lihim na wala dapat makakaalam o makakarinig. At hanggat maaari, wala siya dapat na pagkatiwalaan kahit na ang kasambahay na madalas na tumulong sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Pero paano mo siya napapaniwala ng ganoon kadali? Sinunod ko lang yung sinabi mo at naging malaking factor na naabutan ko sila ni Lucy na naghahalikan. Takot na takot si Victor na baka ibuko ko siya sa media. That's great, pero wag kang pakakasiguro. Kilala mo si Victor. Siguradong gagawa yan ng paraan para i-verify ang pagbubuntis mo. Sa ngayon magpapakabait muna siya dahil sa alas na hawak mo. Anong gagawin natin? If ever na ipapatingin ka niya sa Obigaini, just tell him na may sarili kang ubi na pinagkakatiwalaan. Coordinate with my contact doctor para silang mag-usap. And please, be careful. I will. Thank you, Dennis. Nang matapos ang tawag, agad niyang itinago sa ilalim ng unan niya ang kanyang cellphone bago humiga. Hindi siya inaantok, kaya't nanatili siyang gising at nakatingin lang sa kisame. Kahapon lang, ay sa kwarto ko pa. Sa mansyon ni Dennis ako nakahiga. Ngayon nandito na ulit ako sa dating kwarto. Nasaksi ng lungkot at mga luha ko. Sabi niya sa kanyang isip. Para sa kanya, ay mas komportable siya sa bahay ni Dennis kaysa sa bahay na kanyang nakasanayan. At ngayon nga, namimiss niya ang humiga sa malambot at maaliwalas na kama sa mansyon ni Dennis. At kahit ang lalaki, gusto na rin niyang makita agad. Kanina nang makita niya si Victor at Lucy na naghahalikan, wala man lang siyang naramdamang kirot sa kanyang dibdib. Parang bigla na lang itong namanhid. Hindi kaya nakamove on na ako kay Victor? Mahina niyang sambit habang nakatingin pa rin sa kisame. Bigla namang naputol ang kanyang pag-iisip nang makarinig siya ng mahihinang katok sa pinto. Kaya mabilis siyang umayos ng pagkakahiga at nagtulog-tulugan. Agnes, are you awake? Narinig niya ang boses ni Victor mula sa likod ng pintuan. Hindi siya sumagot hanggang sa narinig niya ang pagpasok nito sa pinto. Narinig din niya ang pagbuntong hininga nito nang maupo sa gilid ng kama. Muntik pa siyang mapakislot nang maramdaman niyang dulo ng daliri nito sa kanyang balat para hawiin ang kumalat niyang buhok sa mukha niya. You're really here. Ang akala ko'y nananaginip na naman ako. Nanatiling walang kibo si Agnes. Hindi siya sanay sa masuyong ipinapakita sa kanya ni Victor. Dati kasi, puro bulyaw at malamig na Victor ang nakikita niya kapag sila nalang dalawang magkasama. Ang Victor na kasama niya ngayon, maamot may haplos na puno ng pag-iingat, kabaliktaran sa Victor na kanyang nakilala. I'm happy you're back. Dugtong pa nito, tsaka siya hinalikan sa noo. Nang hindi niya na maramdaman ang presensya doon ni Victor, tsaka lamang siya nagmulat ng mga mata at dahan-dahang bumangon. Nakakunot ang kanyang noo dahil sa pagtataka. Kahit kailan, hindi pa ito ginawa sa kanya ni Victor. Kaya't anong dahilan at nagiging mabait ito sa kanya? Napakagaling mo talagang magmanipula, Victor. Ngayon naman nagbabait-baitan ka na. Akala mo ba?
mababago niya ng galit at puot na nararamdaman ko para sa'yo? Bakit? Dahil ba natatakot kang ikalat ko ang pagtataksil niyo ng sekretarya mo? Bulyaw niya sa kanyang isipan. Ilang araw pa ang lumipas at napagpasyahan ni Agnes na bisitahin si Victor sa opisina nito sa kumpanya. Katulad ng dati, pinagdala niya ito ng pagkain na madalas niyang lutuin para sa lalaki. Pagkarating niya doon, maraming empleyado ang bumati sa kanya. Ang mas ikinagulat pa niya ay ang mga pagbati nito tungkol sa pagbubuntis niya. Ang bilis kumalat ng chismis Na-i-announce na pala kaagad ni Victor. Natatawang sabi niya sa kanyang isip habang naiiling. Nasa tapat na siya ng pintuan ni Victor nang marinig ang pamilyar na boses ng babaeng kausap nito. Nakaawang ng bahagya ang pintuan, kaya't nanatili siya sa labas para saglit na mapakinggan ang pinag-uusapan ng mga ito. Napagtanto pa niyang nagtatalo ang dalawa dahil sa galit at malakas na boses ni Lucy. Akala ko ba hindi mo siya mahal? Pero bakit pinangangalandakan mo pa sa buong kumpanya ang pagbubuntis ng babaeng yon? Narinig niyang bulyaw ni Lucy. Because it's my child, Lucy. My hair. Pero hindi kayo kinasal ni Agnes. Peki lang ang kasal niyo, di ba? Nangako ka sa akin, Victor, na pagkatapos mo makuha ang kailangan mo kay Agnes, ipapawalang bisa mo naman ang kasal niyo ni Claire at magpapakasal tayo. I know, Lucy. Hindi ko yun nakakalimutan. But she's carrying my child. Regardless kung kasal kami o hindi. But it's still my child. At ayoko nang mangyari ang nangyari dati kay Claire. Na nawala ang anak namin dahil sa isang aksidente. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin na magkaroon ng isang anak. Saglit na natigilan si Lucy sa sinabi ni Victor na para bang bigla itong sinaksak ng isang patalim na hindi nakikita. Why, Victor? Dahil ba hindi kita mabigyan ng anak? Kaya hanggang ngayon, nananatili akong anino sa likod ni Claire at ngayon naman ay si Agnes? Kaya ba hindi akong pinili mong pakasalan noon? Hindi sumagot si Victor. Sa halip, frustrated itong nagbuga ng hangin at pabagsak na umupo sa swivel chair nito. At ang mga kamay nito nakasabunot sa maayos nitong buhok habang nakayuko at nakapikit. Si Agnes naman, nanlalaki ang mga mata habang nakikinig sa dalawa. Napahawak rin siya sa kanyang bibig dahil sa katotohanang hindi niya inaasahang maririnig niya mula mismo sa bibig ng mga ito. Ngunit bago pa man humaba ang tensyon sa loob ng opisinang yon, nagpa siya si Agnes na pumasok. Pinilit niyang umiti at lumapit kay Victor na agad inayos ang sarili at umaktong parang walang nangyari. Hi honey, bakit parang problemado ka? May nangyari ba? Inosente niyang tanong at tumingin pa kay Lucy na masamang nakatingin sa kanya. Wala, may mahalaga lang kaming pinag-uusapan ni Lucy. About what? Huwag mo nang tanungin dahil wala ka namang kinalaman doon. Mataray na sabat naman ni Lucy. Okay, nagtatanong lang naman ako Ang init-init naman ng ulo mo. Kung mukha mo ba naman ang makikita ko, sino ba namang hindi iinit ang ulo? Lucy, saway ni Victor. Masamang tumingin si Lucy kay Victor, tsaka padabog itong nagmarcha palabas at malakas na ibinagsak ang pintuan. Napapikit na lang si Victor dahil sa inakto ng babae. Bakit ba galit yun? May pinagtatalunan ba kayo bago ko dumating? Inosenteng tanong ni Agnes nang silang dalawa na lamang ang naiwan sa loob. Huwag mo siyang isipin. Bakit ka nga pala nandito? Oo nga pala. Nagdala ko ng paborito mo. I'm sure hindi ka pa kumakain. Salamat. Namiss ko to, Agnes. Hindi makatinging sabi ni Victor habang binubuksan ng Tupperware. Talaga? Kung ganon hindi ka na ba magagalit kung palagi na akong pupunta dito? Malapad ang ngiting tanong niya. Hindi. At bakit naman ako magagalit? Dati kasi ayaw na ayaw mo kung pumupunta dito. Napahinto ito sa pagsubo at dahan-dahang tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay maamo at walang halong pagkadisgusto, katulad ng palagi niyang nakikita dito noon. From now on, you can go here whenever you want. Really? Thank you, honey. Nakangiting sambit ni Agnes, tsaka ipinulupot ang mga braso sa leeg nito. Ganyan nga, Victor. Mahulog ka lang sa patibong ko, sabi niya sa kanyang isip. Ilang oras nang nasa opisina ni Victor si Agnes. Tahimik siyang nanonood doon ng movie gamit ang kanyang tablet, habang si Victor naman abala sa mga dokumentong pinipirmahan nito. Maya-maya pa, tumunog ang telepono nito
at agad din naman itong sinagot. Any news? What? Gaano ba kahirap maghanap ng consultant? At hanggang ngayon hindi pa rin kayo nakakahanap. Gawin nyo lahat. Kung kailangang tapatan ng presyo ng iba, gawin nyo. I want the results by tomorrow. Sabi nito, tsaka pagalit na ibinagsak ang telepono. What happened? May problema ba? Kunwaring nag-aalalang tanong ni Agnes. Those idiots. Ang simple-simple lang ng trabaho hindi pa magawa. Sagot ni Victor na ngayon na nakahawak sa nose bridge. Kailangan nyo kamo ng consultant? Yeah. Lihim na napangiti si Agnes. Ito na ang pagkakataon niya para maipasok si Dennis sa plano. I know someone, baka makatulong siya. I need a top-tier consultant, Agnes. Hindi ko kailangan ng kung sino-sino lang. He is. Wala ka bang tiwala sa akin? I want to help. At ginagamit ko ang connection ko para kahit papaano ay makatulong ako sa'yo. Lalo na ngayon na magiging 3 na tayo. Hindi nagsalita si Victor at matagal na tinitigan si Agnes na parang sinusukat nito kung hanggang saan aabot ang sensiridad niya sa pagtulong. Sa huli, ito rin ang sumuko. Fine. Sino yung maire-recommend mo? Si Dennis Ilustre, schoolmate ko when I was in high school. Ilustre? Sounds familiar. Natural, pamilyar sa'yo ang apelyidong yan. Yan lang naman ang apelyido ng dati mong asawa. I want to talk him first thing tomorrow. Gusto kong subukan ng kanyang capability kung totoo ngang magaling siya. Katulad ng sinasabi mo. Malapad nang umiti si Agnes kay Victor. Ang mga ngiti niya ay singtamis ng asukal, ngunit may lihim na lason palang itinatago. Makalipas ang 1 oras pang pananatili roon, nagpaalam na siya kay Victor na uuwi na. Isa pa'y kailangan din niyang tawagan si Dennis para ibalita rito ang napag-usapan nila ni Victor. Bukod pa roon, matagal-tagal na rin niyang hindi naririnig ang boses nito. Pakiramdam niya, hinahanap-hanap na ito ng kanyang tenga. Nitong mga nakaraan kasi, palagi niyang kasama si Victor sa mansyon at wala siyang pagkakataon para pumuslit. Habang nasa parking lot, narinig niya ang boses ni Lucy na parang may kausap sa isang tagong espasyo roon. Tumigil naman siya roon at ikinubli ang sarili sa likod ng malaking poste, hindi kalayuan sa pwesto ni Lucy. Kamusta na siya? Ano nang lagay niya doon? Rinig niyang tanong ni Lucy sa isang payat na lalaki na nakasuot ng purong puting uniform. Kagaya pa rin po ng dati. Hindi pa rin po siya makausap ng matino at palagi pa rin po siyang nakatulala. May mga instances po na nagwawala siya dahil naaalala po niyang namatay niyang anak. Good. Yung mga gamot na pinapadala ko, pinapainom niyo naman ba sa kanya? Opo ma'am, sinusunod po namin ang utos ninyo. Magaling. At siguraduhin yung hindi makakalabas si Claire sa mental ha. Dahil oras na malaman ni Victor ang bagay na yan, masisira ang mga plano ko. Masusunod po Ma'am Lucy. Nang marinig ni Agnes na paalis na ang mga ito, mas lalo pa niyang isiniksik ang sarili para hindi siya makita. Nang masigurong wala na ang dalawa, tsaka naman siya umalis doon at patakbong nagtungo sa sasakyang gamit niya. Nang makapasok sa kotse, mabilis niyang idinayal ang numero ni Dennis na mabilis lang din itong sinagot. Finally, bakit ngayon ka lang tumawag? Alam mo bang sobra akong… I know. I'm sorry pero may kailangan kang malaman, Dennis. Sabi niya, bago pa man matapos nito ang sasabihin. What? Tamang hinala natin. May kinalaman si Lucy sa nangyari sa kapatid mo. Kailangan mong bantahin ang bawat gamot na ipinapainom nila kay Claire. Maaaring isa sa mga gamot na yun ang dahilan kung bakit wala siya sa tamang pag-iisip ngayon at maaaring nakatrigger sa psychological trauma niya. What? Paano mo nalaman ang bagay na yan? Narinig ko si Lucy ngayon lang. Kausap niyang isa sa mga aide na nagtatrabaho sa mental facility. Dennis, kailangan mo mailabas si Claire doon. I think hindi alam ni Victor na nasa mental facility si Claire. Anong ibig mong sabihin? Narinig ko kasi si Lucy na oras na makalabas si Claire doon, masisira ang mga plano niya. Dennis, pakiramdam ko, hindi lang si Victor ang problema natin dito. Kung ganun, magpapadala ako ng mga tao para manmanan si Lucy. Okay, wag mong kakalimutang ilabas si Claire ngayon na. I'll do that. Pupunta ako doon ngayon at iuwi ko si Claire. Salamat, Agnes. Wait, may isa pa pala akong sasabihin. Ano yun? Pumunta ka dito bukas ng umaga para makausap si Victor as a high-profile consultant. Kinabukasan, sa opisina ni Victor,
Magkaharap silang tatlo na parehong seryoso ang mga muka. Magkatabi sila ni Victor habang nasa harap naman sila ni Dennis na kanina pa sulyap ng sulyap sa mga kamay nilang magkahawak. So, ikaw pala ang consultant na sinasabi ng asawa ko. Maotoridad na sabi ni Victor. Yes, Mr. Salvador. I'm Dennis Ilustre. Nabanggit sa akin ni Agnes ang plano mo sa kumpanya mo at naghahanap ka ng magaling na consultant. Sagot ni Dennis habang inaayos ang kanyang salamin na bahagi ng pagdidisguise niya. Maaaring hindi siya makilala ni Victor dahil hindi naman ito pinagtuunan ng pansin na kilalanin ng pamilya ni Claire. Ngunit pagdating kay Lucy, kailangan niyang mag-ingat. Dati itong kaibigan ng kapatid niya, kaya kilala siya nito sa muka. That's right. At ikaw ang nirefer sa akin ni Agnes. Let's see kung matutulungan mo ko sa bagay na yan. Matagal na nag-usap ang dalawang lalaki tungkol sa trabaho, habang si Agnes naman tahimik at nakikinig lang sa kanila. Kapag may mga pagkakataong hindi nakatingin si Victor, pasimple naman niyang tinitingnan si Dennis mula ulo hanggang paa. Ilang araw lang silang hindi nagkita, mas lalo naman itong gumwapo sa paningin niya. Bakit ba bigla akong namiss ang lalaking to? Sambit niya sa kanyang isip habang pinagmamasdan pa rin si Dennis. 1.5 oras din ang itinagal ng pag-uusap ng dalawang lalaki bago ito natapos. Dahil sa husay ni Dennis sa pagsasalita, ay agad na nakuha nito ang tiwala at paghanga ni Victor. So paano, Mr. Ilustre? Magkita na lang tayo next week sa kumpanya. Para doon na lang natin pag-usapan ng mga plano, kasamang ibang board members. Masiglang sabi ni Victor. See you then, Mr. Salvador. Mauna na rin ako. Marami pa akong aasikasuhin. Paalam ni Dennis nang hindi tumitingin sa kanya. Ang sulyapan siya hindi nito ginawa. Dahilan para lihim na magmaktol ang kanyang kalooban dahil sa inakto nito. He's good, Agnes. Magaling nga siya. Sa paraan ng pagsasalita niya at sa dami ng kanyang nalalaman. I'm sure, magiging successful ang project na to. O diba? Sabi ko naman sa iyo eh. Salamat. Malaki na ang pinagbago mo simula nang bumalik ka. Sabi ni Victor habang hinahawi ng daliri nito ang hibla ng kanyang buhok papunta sa likod ng kanyang tenga. Halos magkadikit na rin ang kanilang mga katawan dahil sa lapit nila sa isa't isa. Bakit ganito? Bakit wala nang epekto sa akin si Victor? Totoo nga kayang wala na akong nararamdaman sa kanya? Naibulong niya sa isip. Gusto sanang lumayo ni Agnes, ngunit hindi niya ginawa. Ayaw niya na makahalata ito o maghinala. Sabi ko naman sa iyo, Victor, gagawin ko ang lahat para suportahan ka, di ba? Para sa anak natin to kaya ako ginagawa to. Hindi umimik si Victor. Sa halip, hinawakan nito ang kanyang bewang at marahan iyong kinabig palapit sa katawan nito. Ang kanilang mga muka, halos 1 pulgada na lamang din ang layo at anumang oras, handa na siyang halikan ni Victor. Tutulman ang kanyang kalooban, hindi niya alam kung paano iiwas dito. Nang maglalapat na sana ang kanilang mga labi, laking pasalamat niya nang biglang may pumasok sa pinto, dahilan para maggulat si Victor at mabilis itong humiwalay. Lucy, hindi ka man lang ba marunong kumatok? Pasigaw na singhal ni Victor. I didn't know she's still here, Victor. Ang akala ko kasi umalis na siya, kasama ang weird na lalaking ipinakilala niya sa'yo. Masamang tumingin si Lucy kay Victor at kay Agnes. Tila hindi rin ito inaasahan ng tagpong yun. Dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon si Agnes na mas lalo itong asarin. Ipinulupot niya ang kanyang braso sa braso ni Victor at parang kontrabidang ngumiti kay Lucy. Bakit, Lucy? Hindi ba ako pwedeng mag-stay dito ng matagal? This is our company. Besides, may karapatan akong tanggalin ka because of your misbehavior. At hindi porket sekretary ka, pwede ka nang pumasok dito ng basta-basta without our permission. Katulad na lang ngayon, we're having our moments as husband and wife. Pero naputol lang dahil sa'yo. Tuloy-tuloy at matapang na sabi ni Agnes. Hindi nakasagot si Lucy at bahagyang natigilan. Lumingon din ito kay Victor na tila humihingi ng saklolo. Ngunit walang ekspresyon siya nitong tinitigan. Halos umusok ang ilong ni Lucy dahil sa galit at padabog na isinara ang pinto nang ito ay lumabas. Nakakainis talaga ang babaeng yun. Ganoong babae bang muntik mo nang ipalit sa akin, Victor? Agnes, please. Makakasama sa baby natin kung i-stressin mo ang sarili mo dahil kay Lucy. Ang mabuti pa,
Umuwi ka na't magpahinga. Mas makakabuti sa'yo kung nasa bahay ka na lang muna. Huminga ng malalim si Agnes bago sumagot. Mabuti pa nga. Medyo nakakaramdam din ako ng pagkapagod nitong mga nakaraang araw. Kaya kailangan ko nga siguro ng pahinga. Pagsisinungaling niya. Gusto mo bang ihatid kita? Hindi na, ako na lang mag-isa. Kaya ko pa naman eh. Thanks, Han. Then call me kapag nasa bahay ka na. Imbis na dumiretso sa parking lot, mas pinili muna niyang pumunta sa powder room para mag-retouch. Ngunit hindi niya inaasahang madadatnan din niya doon si Lucy habang inaayos ang sariling make-up. Look who's here. At sinundan mo pa talaga ako hanggang dito? Mataray na sabi ni Lucy habang naglalagay ng foundation sa muka. Huwag kang masyadong asyumera, girl. Hindi ka sikat para sundan ko, no? Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Lucy habang marahas na isinasara ang compact powder nito. Nakahalukip-kip pa itong humarap kay Agnes habang pinanliliitan siya ng mga mata. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo no? Kung alam mo lang kung gaano ka katawa-tawa sa paningin ko sa tuwing ipaglalaban mo ang posisyon mo bilang asawa ni Victor. Ako pa talagang katawa-tawa, Lucy. Samantalang ikaw tong habol ng habol sa taong may asawa na. At ikaw, anong ipinaglalaban mo? Ang pagiging kabit? Hindi nakasagot si Lucy sa sinabi ni Agnes. Ang mukha nito namumula na sa galit at kahit anong oras handa nang sumugod. Ngunit hindi natakot si Agnes. Sa halip, matapang siyang lumapit dito tsaka muling nagsalita. Kahit naubusin mo ang laway mo para asarin at awayin ako, sa huli, ako pa rin ang natutulog sa tabi niya sa gabi. At higit sa lahat, ako rin ang magluluwal ng anak niya. Eh ikaw, hanggang saan ka lang ba? Yan ba ang alam mo, Agnes? Hindi mo alam kung anong ginagawa namin sa tuwing kami nalang naiiwan sa opisina niya? Noong wala ka, ako ang nariyan para magpainit ng gabi niya. At hindi lang yan, bago ka pa man niya makilala, ako nang takbuhan niya sa tuwing kailangan niya ng makakasama sa gabi. Bahagyang nanlaki ang mata ni Agnes dahil sa huli nitong sinabi. Mula sa bibig nito, lumabas ang katotohanang matagal na nga nitong inaahas si Claire. Ah, kaya pala. Maikling sabi niya matapos sumakbang ng paatras at tiningnan si Lucy mula ulo hanggang paa. Anong kaya pala? Na kahit anong gapang ang gawin mo noon pa man, hindi pa rin ikaw ang pinakasalan ni Victor. Hindi ikaw ang pinipili niya because you're just his dirty little secret na hindi kayang magluwal ng anak. At kahit kailan, hindi ka magiging sapat para iharap sa pamilya o sa lipunan. Kaya sige, ipagmalaki mo yung pagiging panakipbutas mo. Matapos noon, mabilis siyang tumalikod dito at lumabas ng kwartong yun. Habang si Lucy naman, naiwang galit na galit at halos magwala na doon. Napapangiti naman si Agnes habang naglalakad papunta sa parking. Hanggang ngayon, hindi pa rin maalis sa isip niya ang galit na itsura ni Lucy dahil sa mga sinabi niya dito. Ikaw lang bang marunong mang-asar? Ngayon pa na alam ko ng baho mo. Kaya sige lang, Lucy. Isipin mo wala akong alam sa mga pangyayari. Magpakasaya muna kay ni Victor habang binibilang ko ang mga araw ninyo. Sabi niya sa kanyang isip. Makalipas ang isang linggo, ay muli silang nagkaharap-harap sa conference room ng kumpanya ni Victor. Kasama ang mga board members at si Lucy para pag-usapan ang planong pinaprepare ni Dennis para sa pagpapalawak ng kumpanya. Sa kalagitnaan ng meeting, isa-isang nagbubulungan ng mga board members ukol sa suhestyon ni Dennis na i-invest ang lahat ng assets ni Victor at isanla ang mga ari-arian nito sa isang golden project sa ibang bansa. Nagsimula na mga magpalitan ng mga makahulugang tingin at bulungan ang mga board members na nakaupo sa paligid ng mahabang mesa. Sa harap naman ng projector screen, nanatiling nakatayo si Dennis na kalmado, formal at may pambihirang kumpiyansa habang hinihintay ang reaksyon ng lahat. Isang malaking sugal ito. Masyado naman yatang mapanganib ang gusto mo, Mr. Ilustre. Sabi ng isang matandang lalaking board member. Kung papasukin natin ang golden project na to ngayon, habang mababa pa ang kompetisyon sa foreign market, triple ang babalik na kita sa kumpanya sa loob lang ng 2 taon. Malaki ang risk, pero mas malaki ang panalo dito. Confident na sabi ni Dennis. Hindi ako agree. Paano kung magkaroon ng problema ang foreign bank? Kapag bumagsak ang proyektong to, walang matitira sa atin. Kontra naman ng isa pa. Kaya nga nandito si Mr. Ilustre para i-manage ang risk. Magaling siyang consultant.
Hindi siya maglalatag ng ganitong kalaking plano kung walang kasiguraduhan. Sabat naman ni Agnes. At ngayon, ibinibuild up mo pa siya? Sa bagay, ikaw nga palang nag-refer sa kanya dito. Mahinang sabi ni Lucy, narinig ng lahat. Because I know what he's capable of. Eh ikaw Lucy, ano ba maisasuggest mo? Nakataas ang kilay na tanong ni Agnes. Hindi ito nakaimik at halata ang pagkapahiya. Ang lahat ay lumingon sa kanya, kabilang na si Dennis na may makahulugang ngiti at tingin. Ngunit agad din namang nag-iba ang reaksyon nito nang makitang nakaakbay sa kanya si Victor. Binalingan naman ni Agnes si Victor, nakitang kita ang unti-unting pagliwanag ng mga mata. Alam ni Agnes na dahil sa takot nito na mawala ng mga investors, ay tuluyan nitong kinain ng kasakiman sa perang pwede nitong makuha sa planong inilalatag ni Dennis. Ganyan nga Victor, masilaw ka lang sa pera. Hindi mo alam na yan mismo ang magiging mitsa ng iyong pagbagsak. Matalim na sabi ni Agnes sa kanyang isip. My wife is right. Hindi lalaki ang kumpanya natin kung mananatili tayong nakakulong sa takot. Kung nakikita ni Mr. Illustre ang daan patungo sa tripleng kita, bakit natin hahayaang maunahan tayo ng iba? Pagsang-ayon ni Victor na biglang bumasag sa bulungan ng mga board members. Oo nga naman, bakit hindi natin subukan? Sa CEO na mismo nang galing na agree siya sa plano ni Mr. Illustre. Sabi ng isang matanda na kanina pa nakasuporta kay Dennis. Nagsitango naman ng ilang board members na kanina pa pabor sa plano, habang ang mga kumukontra naman napilitang tumahimik dahil sa desididong tono ng kanilang CEO. At matapos ngang ilan pang detalye, natapos na din ang meeting. Isa-isang nag-alisan naman ng mga board members sa kwartong yon hanggang sa silang tatlo na lang ang naiwan sa loob. You didn't disappoint me, Mr. Illustre. Mukhang tama nga ang asawa ko. Malawak nga ang pananaw mo sa negosyo. Mayabang na sabi ni Victor habang nakikipagkamay kay Dennis. Ginagawa ko lang ang trabaho ko at kung ano ang sa tingin ko'y tama, Mr. Salvador. Makahulugang sabi ni Dennis na si Agnes lang ang nakakaalam. Nang makaalis si Dennis, nagpaalam din si Agnes kay Victor na lalabas lang saglit para mag-CR. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, biglang may humawak sa kanyang braso at hinila siya sa bakanting opisina na walang sino man ang gumagamit. Dennis, anong ginagawa mo? Baka may makakita sa atin dito. Nalalaki ang mata ni Agnes nang makilala ang lalaki. Ang akala kasi niya, kanina pa ito nakaalis pagkatapos ng meeting. This will be quick. Hindi lang ako makatiis nang hindi ka nakakausap at nakikita ng harapan. Sabi ni Dennis at saka mahigpit na niyakap si Agnes. Nagulat si Agnes sa ginawa ni Dennis. Ngunit imbis na itulak ito palayo, hinayaan niya lang itong siya yakapin. Pero nagkita naman tayo kanina, di ba? Sinuportahan pa nga kita sa presentation mo eh. What I mean is, in private, Agnes, yung tayong dalawa lang. Gusto pa kitang makasama. Gusto ko pang marinig ang boses mo. At higit sa lahat, gusto kitang yakapin ng ganito. Pero bakit? May nararamdaman ka na ba sa akin, Dennis? Tanong ni Agnes habang pinapakinggan ng malakas na tibok ng puso ng lalaki. Saglit itong hindi nagsalita at tila nag-iipon pa ng lakas ng loob. Paano kung sabihin kong oo? Kakalimutan mo ba si Victor para sa akin? Natigilan si Agnes sa pag-amin ni Dennis kahit na iyon naman talaga ang sagot na gusto niyang marinig. Napangiti siya at maya-maya pinilit na maging seryoso ang muka bago marahang humiwalay sa pagkakayakap ni Dennis at humarap dito. I'm sorry, kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Sabi ni Dennis nang makita ang reaksyon ni Agnes. Umiwas ito ng tingin at akmang aalis na sana, ngunit mabilis niyang hinawakan ito sa braso. Aalis ka na kaagad? Hindi mo pa nga naririnig ang sagot ko. Yung reaction is enough para malaman ko ang sagot mo, Agnes. Hindi lahat ng nakikita mo totoo, Dennis. Dahil ang totoong sagot ay madalas nakatago dito. Sabi niya at itinuro ang kanyang dibdib kung nasaan ang kanyang puso. Hindi niya na mahal si Victor at sigurado na siya doon. Alam niya dahil hindi niya na maramdaman pa ito sa kanyang puso. Dahil may iba na itong nilalaman at iyon na yung lalaking nasa harapan niya ngayon. Ibig mong sabihin? Oo, Dennis. Mahal din kita. At bago mo pa hilingin kalimutan ko si Victor, matagal ko na palang nagawa ng hindi man lang namamalayan. Malapad nang umiti si Dennis.
Kita niya sa mga mata nito kung gaano ito kasaya ngayon hanggang sa hindi ito nakapagpigil at muli siyang niyakap ng mahigpit tsaka hinalikan sa labi. Lingid sa kanilang kaalaman ay may isang pares ng mga mata ang nakabantay sa kanila sa di kalayuan. Wala itong balak na magpakita. Sa halip ay ilang litrato ang kinuhanan nito upang magamit na ebidensya. Sinasabi ko na nga ba, kahit anong tago mo, lalabas at lalabas pa rin ang sekreto mo. Let's see kung hanggang saan ang tapang mo kapag nalaman mong alam ko na rin na hindi ka totoong buntis. Mahinang sabi nito habang pinagmamasdan ng dalawa. Isang umaga, makalipas ang isa pang linggo, ay nagising na lang si Agnes dahil sa mahihinang katok. Wala na si Victor sa tabi niya at siguradong maaga itong umalis para asikasuhin ang ilang mahalagang papeles na kailangan sa latest project nila kasama si Dennis. Ma'am Agnes, may nagpadala po ng sobre sa inyo. Sabi sa kanya ng kasambahay nang pagbuksan niya ito ng pinto. Kanino daw po galing? Wala pong nakalagay Nakita ko na lang po iyon na nasa mailbox kaya dinala ko na po sa inyo. Sige po, maraming salamat. Nang maisara niya ang pinto, nagtataka siyang tinitigan ng sobre habang naglalakad pabalik sa kama. Walang ibang nakasulat doon kundi ang pangalan niya na mukhang minadali pang pagkakasulat. Ano naman kaya ang laman nito? Tanong niya sa sarili tsaka pinunit ang dulo. Nanlaki ang kanyang mga mata nang tumambad sa kanyang 3 picture na magkasama sila ni Dennis at magkayakap. Meron pa doon nung hinalikan siya nito sa labi. Alam niya kung kailan lang ang mga kuhang yun. Kahapon, kung kailan huli silang nag-usap ni Dennis. Nang muli niyang i-check ang laman ng sobre, ay isang maliit na papel ang nakita niya na may nakasulat na message. Pumunta ka ngayon sa lugar na nakasulat dito. Kung ayaw mong malaman ni Victor na may relasyon kay ni Dennis Ilustre. At wag na wag mong tatangkain na magdala ng kahit sino. Dahil kahit anong oras, pwede kong ipadala sa kanyang picture ninyo. Nanginginig ang mga kamay ni Agnes habang mahigpit na niyupi ang papel sa kanyang mga palad. Hindi niya sigurado kung sino ang nagpadala ng mga litrato at sulat na ito sa kanya. Pero iisa lang ang taong tumatakbo sa kanyang isip. At para makumpirma iyon, dali-dali siyang naligot nagbihis para pumunta sa lugar na sinabi nito. Makaraan ng ilang oras na biyahe, narating niya ang isang abandonadong gusali na nasa tagong parte na ng syudad. Bigla siyang kinabahan dahil sa tahimik na paligid. Pakiramdam niya ay anumang oras, sasalubungin siya ng kapahamakan. Nakakailang hakbang pa nga lang siya heto. Nangyari na ang kanyang iniisip. Dahil sa labis na pangyayari, hawak na siya ng isang malaking lalaki habang may panyong nakatakip sa ilong at bibig na may halong nakakasulasok na amoy para siya'y mahilot mawalan ng malay. Hindi niya alam kung gaano nakatagal pero naramdaman na lang niya ang malamig na tubig na isinaboy sa kanyang muka dahilan para siya ay magising. Good morning, sleepyhead. Lucy? Sambit niya na may nagngangalit ng ngipin nang makilala ang babaeng nasa harapan niya. Surprise? So ano? Nagustuhan mo ba ang munting regalo ko sa'yo? Ano kayang magiging reaksyon ni Victor kapag nalaman niyang sikreto mo? Subukan mong gawin yan, Lucy. Hindi mo magugustuhan ang pwede kong gawin sa'yo. Oh, I'm scared. Ano bang kaya mong gawin, ha, Agnes? Gagamitin mo na naman ba ang pagiging asawa mo kuno ni Victor? Kahit ang totoo, peki naman ang kasal niyo. Hindi sumagot si Agnes. Masama siyang tumingin dito at nanatiling tahimik habang hinihintay ang iba pa nitong sasabihin. Nashock ka ba? You heard it right, Agnes. Peki ang kasal niyo ni Victor. Ginamit ka lang niya para makuhang yaman mo. Katulad na lang ng ginawa niya kay Claire noon. Ang totoo at legal niyang asawa. Claire? Ang baliw na babaeng yon. Sana pala tinuluyan ko na siya nung una pa lang. Hindi sana ako namumroblema ngayon kung saan siya hahanapin. Kung bakit naman kasi ayaw akong harapin ng kapatid niya nung nagpunta ako sa bahay nila. Galit na sabi nito na para bang sarili nito ang kausap. Bakit mo sinasabi sa akin ang tungkol dyan, Lucy? To tell you the truth, para mawala ang yabang mo. Masyado ka kasing matapang, Agnes. Bakit hindi ka nalang gumaya kay Claire? Uto-uto at madaling paikutin. Ang babaeng yun. Kung hindi pa ako gumawa ng paraan para malaglag ang anak nila ni Victor, hindi pa magagalit sa kanya si Victor dahil sa kapabayaan niya.
So ikinulong siya ni Victor sa mansyon at hindi pinayagang lumabas. Siyempre, napahiya si Victor eh. Ikaw ba namang wala ng tagapagmana? Siyempre, sa taas ng pride ni Victor, ayaw niyang may sumisimpatya sa kanya. Pero ikaw ang pumatay sa anak nila. Hindi niya napigilang bulyaw kay Lucy. Oo, ako nga. At hanggang ngayon, hindi iyon alam ni Victor. At hindi niya na malalaman kahit kailan. Ngumiti ito ng nakakatakot at tiningnan siya na parang may balak sa kanyang masama. Anong gagawin mo sa akin? Katulad ng ginawa ko kay Claire. Gagawin kitang baliw at papalabasin kung patay ka na. At kapag nangyari yun, makukuha ko na si Victor. Ako nang pipiliin niya. At sa akin na siya magpapakasal. Sa tingin mo ba, gugustuhin kanyang maging asawa ha, Lucy? Ang gusto ni Victor, ang babaeng kaya siyang bigyan ng tagapagmana. Isang bagay na wala sa kapasidad mo. Isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang muka matapos niya iyong sabihin kay Lucy. Halata sa ekspresyon ng mukha nito ang matinding galit at pagkapahiya. Ang kaninang nakakalokong ngiti ni Lucy, napalitan ng panginginig ng panga at ang mga mata nito nanlilisik habang nakatingin sa kanya. Manahimik ka! Wala kang karapatang ipamukha sa akin yan. Kilala mo si Victor. Sa oras na malaman niyang mga ginawa mo, sa tingin mo ba, papakasalan ka pa niya? Hindi ka lang niya idedemanda, Lucy. Papatayin ka niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Sumapit ang gabi at nagising si Agnes na nakagapos pa rin ang mga paa at kamay. Wala si Lucy sa paligid at ang tatlong lalaking kasama nito kanina nagiinuman sa kabilang sulok. Ngayon ang anibersaryo ng kumpanya ni Victor at ngayon din matatapos ang misyon nila ni Dennis. Sigurado siya na nasa venue na ito ngayon at kanina pa siya hinahanap. Kailangan ko makatakas dito. Kailangan malaman ni Victor ang mga ginawa ng babaeng yun. Sabi niya sa kanyang isip. Habang nag-iisip ng paraan para matanggal ang tali sa kamay niya, ay sakto namang nakapanyang nakausling pa ako sa likod ng inuupuan niya. Doon ay unti-unti niyang ikiniskis ang tali sa kanyang kamay habang nakatingin sa tatlong lalaki. Dahil sa ginagawa, hindi niya maiwasang masugatan ang kanyang kamay, ngunit hindi niya iyon ininda dahil mas mahalagang makawala. Maya-maya pa, naputol nga ang tali, kaya sunod naman niyang kinalas ay ang nasa paa niya. Maingat at tahimik, sinisiguro niyang hindi siya mapapansin ng mga lalaki. Na makalas niya ang mga iyon, dahan-dahan siyang tumayo at patingkayad na naglakad. Ngunit sa kanyang paghakbang habang nakatingin sa mga nag-iinuman, hindi niya namalayan ng isang kahoy na nakasandal sa pader at nasagi niya. Dahilan para makagawa siya ng ingay. Ano yun? Biglang tanong ng isang lalaki at sabay-sabay silang napalingon sa direksyon ng ingay. Tumatakas yung babae. Sigaw naman ng isa pa, kaya mabilis silang kumilos para habulin si Agnes. Takot at kaba naman ang naramdaman ni Agnes nang makitang patayo ng mga ito para siya'y habulin. Kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras at mabilis na tumakbo. Dahil sa kalasingan at dami na nainom na alak, nahirapan ng mga lalaki na habulin siya sa dilim. Kaya ang isa sa kanila, bumunot ng baril at nagpaputok na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Hoy, baka matamaan mo! Malalagot tayo kay Ma'am Lucy kapag napatay mo yon. Bulyaw ng isang lalaki. Mas malalagot tayo kapag natakasan tayo. Huwag na nga kayo magtalo dyan. Habulin na lang natin. Sabat naman ng isa pa. Samantala, nakahawak si Agnes sa kanyang braso habang tumatakbo palabas sa lugar na yon. Marami ang dugong lumalabas mula sa kanyang sugat dahil sa tama ng bala nang paputukan siya ng isa sa mga tauhan ni Lucy kanina. Nang marating niya ang highway kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan, mabilis siyang pumasok doon at agad na pinatakbo. Humanda ka ngayon sa akin, Lucy. Sisiguraduhin kong hindi lang si Victor ang lulubog ngayong gabi. Mahina, ngunit mapanganib niyang sabi habang nagmamaneho. Sa event place, kung saan ginaganap ang anniversary ng kumpanya, kanina pa lingon ng lingon si Dennis sa entrance. Kanina pa siya doon at nakaset na rin ang lahat para mamaya. Mula sa kanyang pwesto, narinig niyang boses ni Victor na tila may kausap. Sa pag-aakalang si Agnes ang kasama nito, lalapit sana siya ngunit nakita niyang ang babaeng kausap pala nito, walang iba kundi si Lucy. Bakit ba masyado kayatang nag-aalala para sa Agnes na yun? Nakalimutan mo na bang iniwan ka niya na noon? And after a month bumalik din naman, nakahalukip-kip na sabi ni Lucy habang nakataas ang isang kilay. It's not just about her, Lucy.
Tungkol na ito sa anak namin, sa anak ko, sa tagapagmana ko. Wala akong pakialam kay Agnes. Ang mahalaga lang sa akin ay ang bata. Relax, sweetheart. Alam ko naman yun. Ang sa akin lang, this is your night. At hindi ka dapat nag-iisip ng kung ano-ano. Baka mag-isip ng kung ano ang mga bisita kapag nakita ka nilang balisa at di mapakali. Tama ka, sweetheart. Mabuti na lang at nandyan ka para pakalmahin ako. Unlike that woman, kung hindi lang siya buntis nung bumalik siya, sisiguraduhin kong masasaktan siya sa akin. Gaya ng ginawa ko noon kay Claire. Mula sa pinagkukublihan ni Dennis, naikuyom niya ang kanyang kamao dahil sa pagbanggit nito sa pangalan ng kapatid niya. Kung pwede lang sanang sugurin niya ito kanina pa niya ginawa. Ngunit baka masira lang ang kanilang plano kung kailan nasa huli na silang bahagi. Maya-maya pa, nagsimula ng programa at nagsalita ang MC. Kaya ang lahat ay nagtungo na rin sa loob ng malaking hall, kabilang sina Victor at Lucy, na ngayon ay taas noong nakangiti sa mga tao. Nang makaupo na ang lahat, lumakad naman si Dennis patungo sa backstage, kung saan naroon ang tech operator ng malaking LED screen at sound system ng venue. Lumapit naman sa kanyang isang lalaki at hinarap niya. Mr. Illustre, nakaredy na po yung slide presentation para sa Golden Project. Bulong nito kay Dennis. Good. Pakisingit itong flash drive na to bago ang huling slide. Yan ang pinaka-highlight ng announcement natin ngayong gabi. Sige po, sir. Samantala sa VIP table sa unahan, masayang nakikipag-usap si Victor sa mga bisita, habang si Lucy naman, panatag na nakaupo sa tabi nito, na tila ninanamnam ang atensyon ng mga tao na parang siya ang reyna ng gabi. Maya-maya pa, tinawag na ng MC ang pangalan ng CEO, kaya lumapit si Victor dito at sa harap ng marami, kitang-kita niyang mga nakangiti at proud na mga mukha ng mga bisita. Good evening, everyone. Tonight, hindi lang ito basta selebrasyon ng ating nakaraan, kundi na rin ang ating hinaharap. Dahil sa tulong ng ating magaling na consultant na si Mr. Dennis Illustre at sa aking mga board members na sumang-ayon at nagtiwala, maraming salamat sa inyo. Nagpatuloy pa si Victor sa kanyang sasabihin at pagkatapos, sabay-sabay silang tumingin sa malaking screen para mapanood ang inihandang video bilang tribute para kay Victor. Nung una, ay mga nakangiti pa ang lahat dahil sa ganda ng mga ipinapakita dito. Hanggang sa isang video ang ipinalabas kung saan kitang-kitang mukha ni Claire habang sinasaktan si Victor. Maging ang audio recording ng pag-uusap nila nung pilit na pinapapirmahan kay Claire ang dokumento ng titulo ng lupa nito para maisalin sa kanyang pangalan. Anong nangyayari? Patayin niyo yan! Hindi totoo yan! Natatarantang sigaw ni Victor sa mga staff na naroon. Ang lahat ng mga bisita ay mga nagbubulungan at may mapanghusgang tingin kay Victor. Hindi alam ni Lucy kung anong gagawin niya. Ngunit sa huli, agad siyang lumapit sa tech operator at mabilis na binunot ang flash drive na nakasaksak sa gilid ng malaking screen. Lumapit din siya kay Victor at inagawang mic sa kamay nito. Everyone, please be quiet. Huwag po sana agad kayong maniwala sa napanood nyo kanina. Hindi totoo ang video na yon. Alam nyo naman, uso na ngayon ng AI, di ba? Kagagawan lang to ng mga gustong sumabotahe kay Victor. Sabi ni Lucy na pilit na pinapakalma ang madla. Kagagawa ng AI? Talaga ba, Lucy? Malakas na sabi ni Dennis na lumabas mula sa gilid ng elegante at magarbong entablado. Wala na rin ang nakaharang na disguise sa mukha niya nang humarap siya kina Victor at Lucy. Ikaw? Gulat na tanong ni Lucy nang siya ay makilala. Anong problema, Lucy? Bakit parang nakakita ka ng multo? Ano bang nangyayari, Lucy? Sino bang lalaking yan? Naguguluhang tanong ni Victor habang pabalik-balik na tumitingin sa kanilang dalawa. Victor, niloko tayo ng lalaking to. Ang Dennis Illustre na pinagkatiwalaan mo ay kapatid pala ni Claire. Nagsimula ang mas malakas na bulungan sa buong lugar na yon. Ang mukha ni Victor tila nawalan ng kulay. Kapatid ni Claire? Anong ibig mong sabihin? Paano naging kapatid siya ng patay ko ng asawa? Yan bang sinabi sa'yo ng kabit mo, Victor? Kailanman, hindi ako namatay. Sabat ng isang babae na sumulpot, di kalayuan sa pwesto ni Dennis. Bakas pa rin ang panghihina nito, kaya nakaalalay dito si Agnes. Nakitang-kita ang dugo sa nakabalot nitong braso. Claire,
Gulat na tanong ni Victor. Hindi makapaniwala na makita ang dating asawa sa kanyang harapan. Takot at pagkabigla naman ang rumihistro sa mukha ni Lucy nang makita ang dalawang babaeng kinamumuhian niya. Ako nga, Victor. Bakit gulat na gulat ka? Mukha na ba akong multo para sa'yo? Paanong, Lucy? Hindi ba't nakita mukha mo kung paano nasunog ang katawan ni Claire sa loob ng kotse? Ikaw ang nagsabing patay na siya. Paanong heto't buhay na buhay siya? Baling ni Victor kay Lucy habang ang mga mata namumula sa galit. Hindi makapagsalita si Lucy at tanging pag-iling lamang ang nagawa. Tila natitigilan sa mga nangyayari. Pinalabas niya lang na patay si Claire, Victor. Pero ang totoo, itinago niya ito sa mental facility. At pinapainom ng mga gamot na may malakas na dosage na nakaapekto sa kanyang pag-iisip. Sabat ni Agnes nang hindi agad makasagot si Claire dahil sa bahagya nitong pagkahilo. Agnes, ikaw din? Alam mong tungkol dito? Hindi makapaniwalang tanong ni Victor. Not until pinaimbestigahan namin ni Dennis si Lucy. Hanggang sa siya na rin ang umamin sa akin nung pinadukot niya ako. Sinungaling, wala kang ebidensya, kaya wag mo kong siraan kay Victor. Hindi ko magagawang mga binibintang mo. Kontra naman ni Lucy. Hindi ako tangang katulad mo, Lucy. Habang nagsasalita ka kanina, nakuha kong mai-record ang mga sinabi mo gamit ang cellphone ko. Nakangising sabi ni Agnes at kinuha ang kanyang phone para iparinig ang lahat ng mga sinabi ni Lucy. Mas lalong lumakas sa mga bulungan sa lugar na yon nang marinig ng lahat maging ni Victor ang boses ng babae. Parang baliw naman na tumawa si Lucy matapos noon at humarap sa lahat nang wala na siyang malusutan pa. Oo na, ginawa ko nga yun. Ginawa ko yun dahil sa pagmamahal ko sa'yo, Victor. Ginawa ko yun kay Claire. At ngayon ay ginawa ko naman kay Agnes pero nabigo ako. Alam kong hindi mo sila mahal, Victor. Pinakasalan mo lang sila para sa mga ari-arian na pwede mo makuha sa kanila. At higit sa lahat, ginamit mo lang sila para magkaroon ka ng tagapagmana mo na hindi ko kayang ibigay sa'yo. Kaya ba nagawa mong patayin ang anak namin ni Claire? Ang anak namin ni Agnes. Pinatay mo rin, di ba? Bulyaw ni Victor habang ang luha ay nag-uumpisa ng manggilid sa mga mata. Wala kayong anak ni Agnes, Victor, dahil hindi siya totoong buntis. Niloko ka lang niya. Pinaniwala at minanipula katulad ng ginawa mo noon sa kanya. Magkahalong iyak at tawang sabi ni Lucy. Gumuho ang mundo ni Victor dahil sa narinig at sa harap ng lahat, dahan-dahan siyang napaluhod habang ang ulo ay nakayuko. At ngayon, Victor, oras na para bawiin namin sa iyong mga ninakaw mo sa amin ni Claire. At bilang kabayaran sa lahat ng ginawa mong pang-aabuso sa amin, ang lahat ng pinaghirapan mo, ari-arian mo, maging ang buong kumpanya ay sa akin na. Samantalang ang property na kinuha mo kay Claire, may babalik sa kanya. Sabi ni Agnes habang ipinapakita ang envelope na naglalaman ng titulo ng lupa ni Claire. What? Dadayain mo rin ang pirma ko, ganun ba yun? Hindi mo makukuha sa akin ang mga pinaghirapan ko, Agnes. Buwelta naman ni Victor. Hindi ko kailangang mandaya para makuha ang gusto ko, Victor. Besides, kusang loob mong ibinigay ang mga iyon sa akin. Heto ang mga dokumento. Kinuha ni Victor ang mga papel na inihagis ni Agnes sa tapat ni Victor. Masama muna itong tumingin kay Agnes bago isa-isang tiningnan ng mga iyon. Hindi ba't ito ang mga pinirmahan ko para sa Golden Project? Dennis? Baling niya kay Dennis na kanina pa nakikinig at nanonood sa mga nangyayari. Tama ka, Victor. Parang nga sa Golden Project ang mga dokumentong yan. At ang kumpanyang pinaglipatan mo ng lahat ng pera at ari-arian mo, shell company na si Agnes ang may-ari. Sa madalit sabi, siya nang nagmamay-ari ng lahat-lahat ng yamang meron ka. Kahit ang mansyong pagmamay-ari mo noon ay kay Agnes na ngayon. At mula sa likuran, lumabas ang mga unipormadong pulis na kanina pa nakahanda para arestuhin sina Victor at Lucy. Balak pa sanang tumakas ni Lucy, ngunit mabilis naman siyang hinarang ni Dennis, kaya't wala na itong nagawa pa hanggang sa malagyan na siya ng posa sa magkabilang kamay. Habang si Victor naman, nagawa pang punitin at pira-pirasuhin ang mga hawak na dokumento bago pa man ito mahawakan ng mga pulis. Hindi pwede to. Hindi ako papayag ng lahat ng pinaghirapan ko mapupunta lang sa inyo. Sinasayang mo lang ang lakas mo sa pagpunit ng mga papel na yan, Victor. Hindi mo na mababago ang katotohanan.
Lahat ng yan, digitalized na't nakafile na sa korte. Yang hawak mo, basuran lang yan, katulad ng reputasyon mo. Malamig na sabi ni Agnes nang hindi kumukurap. Maya-maya pa lumapit sa kanilang hepe ng mga pulis at marahan na hinila patayo si Victor. Mr. Victor Salvador, sumama ka na lang ng matiwasay. May warrant of arrest kami para sa iyo sa patong-patong na kasong isinampa sa inyo ng mga biktima. May karapatan kang manahimik at anumang sabihin mo, maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. Samantala si Lucy naman, tila nawalan ng lakas. Tahimik itong umiiyak habang nakatingin sa mga kamay nitong nakaposas. Makalipas ang ilan pang araw, linggo at buwan, ang kaso ni na Victor at Lucy tuluyan nang naipasa sa korte sa tulong ng ilang testigo at ebidensya. Ngunit ang kapalaran ni Lucy ay iba sa naging kapalaran ni Victor. Ilang araw matapos itong makulong, inilipat ito sa mental facility kung saan dati nakakonfine si Claire. Nakita na lang kasi ito sa selda nitong umiiyak habang tumatawa ng malakas at tila may kinakausap kahit wala naman itong kausap. Si Claire naman, unti-unti na ring bumabalik ang dating sigla at lakas. Simula nang iuwi ito ni Dennis at mabigyan ng tamang gamutan. Sa tulong ni Dennis, unti-unti na rin itong sinisimulan ng pagpaplano para sa itatayo nitong resort sa lupang minsan ang naagaw dito. Ang resort na pinangarap nilang magkapatid. Habang si Agnes naman, nagsisimula na ring bumuo ng bagong buhay sa piling ni Dennis. Isang buhay na payapa at puno ng pagmamahal. Love, tawag ni Agnes kay Dennis habang pareho nilang pinagmamasdan ang paglubog ng araw ng magkayakap. Sagot naman ng lalaki habang masuyong hinahaplos ang maliit na umbok sa tiyan ni Agnes. Patunay ng bagong buhay kasama ang maliit nilang pamilya. 5 buwan nang nakakalipas mula nang makulong si Victor. At hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasabi sa akin yung bagay na sasabihin mo sana. Oras na matapos ang misyon natin. Yun ba? Nasabi ko na sa'yo, bago pa man matapos ang lahat ng plinano natin. Ha? Alin dun? Bakit parang wala naman akong matandaan? Hindi mo ba natatandaan ang unang beses na inamin ko sa'yong mahal kita? Ayun ba? Akala ko naman may mas special pa dun. Nakangiting biro ni Agnes. Anong sabi mo? Sabi ni Dennis at agad sanang kakalas sa pagkakayakap sa kanya. Joke lang, hindi ka na mabiro. Siyempre, hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Dahil yun din ang araw kung saan may isang lalaki na nagparamdam sa akin ng totoong pagmamahal. Huminga ng malalim si Dennis at muling yumakap sa kanya. This time, pareho na silang nakangiti at parehong nakatingin sa madilim ng langit. Kung may isang bagay lamang siyang ipagpapasalamat kay Victor, ito ay iyong mga karanasan niya mula sa mga kamay nito na nagtulak sa kanya para tumakas. Dahil hindi lang ito ang naging dahilan para maging matapang siya, ito rin ang naging daan para mahanap niya ang kanyang totoong kaligayahan at kalayaan sa piling ni Dennis, ang lalaking ipinaramdam sa kanya kung gaano siya kahalaga bilang isang babae.